Isang babae ang dumalo sa kasal ng kanyang ex-boyfriend at biglang natuklasan na nang nagde-date pa sila, nagloko ang kanyang nobyo sa kasalukuyang bride. Upang makaganti, kinuha niya ang mantel bilang damit, ang mga napkin ng bisita bilang belo, at ang mga bulaklak sa mesa bilang hand bouquet. Nang handa na siya, mayabang siyang tumayo sa tabi ng groom para magpakuha ng litrato. Habang nag-heart sign ang bagong kasal, ipinakita niya ang kanyang gitnang daliri. Habang naghahalikan ang bagong kasal, nagkunwari siyang nasusuka. Si Huan ay hindi kailanman pumapayag na talo mula pagkabata. Noong elementarya, hinayaan ng kanyang guro ang mga lalaki na maglaro ng soccer sa 80% ng playground, habang ang mga babae ay may maliit na lugar lamang para maglaro. Kinasangkutan siya sa isang matinding diskusyon sa kanyang guro, na humantong sa pag-iwas ng guro sa kanya. Mula pagkabata, ang kanyang ina na sinasabing mabait at makatarungan ay laging nagdadala ng mga batang walang matutuluyan pansamantala sa kanilang bahay. Natatakot siyang makipag-agawan ng pagkain sa kanila, at iniisip ng iba na si Huan ay mapag-agaw at ayaw magpatalo. Ngunit pakiramdam ni Huan, siya ang tunay na dehado dahil ang mga batang dinala sa kanilang bahay ay kinuha ang mga bagay na para lang sa kanya, tulad ng pagkain at pagmamahal ng ina. Si Huan ay taimtim na dumalo sa iba't ibang kasal. Nagbigay ng wedding gift money ng paulit-ulit, at para sa kanya na hindi pa kasal, ang wedding gift money ay isang transaksyong labas ng labas at walang pumapasok. Isang araw, dumalo siya sa kasal ng kanyang katrabaho at dating kasintahan. Sa simula, gusto lang niyang magbigay ng 100,000 won, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang katrabaho na ang kanyang ex ay isang senior sa kolehiyo at katrabaho niya na sabay silang pumasok. Nang iniisip ni Huan na taasan ang wedding gift money sa 150,000 won, sinabi naman ng kanyang katrabaho na napakamahal ng pagkain doon at ang minimum para sa isang tao ay 150,000 won. Pinilit ni Huan na magbigay ng 300,000 won at naisip niya na ang kabuuan ng kanyang mga ibinigay sa mga nakalipas na taon ay sapat na para makabili ng sasakyan. Hindi siya makapaniwala dahil ang wedding gift money ay isang karaniwang pag-unawa na dapat mayroon ding bumalik na sa tingin ay patas, ngunit sa totoo ay napakahiwaga. Halimbawa, dahil sa inflation o dahil sa iba't ibang kasalan, may karagdagang gasto sa transportasyon at tirahan, at huwag na nating banggitin na may ilang taong unti-unti nang lumalayo. Siguro, hindi na sila magkakausap pa, kaya kahit anong tingin mo, ang nagbigay ng wedding gift money ang dehado. Nagulat ang kanyang ex-boyfriend na dumating siya. Naisip ni Huan na magkaklase sila sa kolehiyo at magkasama silang pumasok sa trabaho. Kung hindi siya pupunta, magdudulot ito ng mga haka-haka at baka maging dahilan pa ng pagkakalantad ng kanilang dating relasyon sa opisina. Bagamat naghiwalay na sila, nagtatrabaho pa rin sila sa iisang kumpanya, kaya mas mabuting iwasan na lang ang gulo. Bago magsimula ang kasal, nakatanggap si Huan ng tawag mula sa nursing home. Ang kanyang ina ay may Alzheimer's disease. Dahil abala siya sa trabaho, wala siyang ibang magawa kundi ilagay ang kanyang ina sa nursing home. 2 linggo na siyang hindi nakakadalaw, bagamat hindi siya kilala ng kanyang ina, patuloy itong bumubulong. Pagbalik sa lugar ng kasal, sakto namang eksena ng pagpasok ng mga magulang ng ikakasal, na nagpaalala kay Huan ng dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang ex-boyfriend. Noon, lasing na lasing ang kanyang ex-boyfriend at paulit-ulit na kinukumpirma kung siya ba ang nag-iisang nag-aalaga sa kanyang ina. Narinig ni Huan na itinuturing ng kanyang ex-boyfriend ang kanyang ina bilang isang pasanin, kaya para hindi madamay ang kanyang ex, pinilit niyang makipaghiwalay. Hinabol siya ng kanyang ex-boyfriend upang pigilan siya, ngunit nahulog ito at nasugatan ang kanyang kamay. Masakit sa puso ni Huan, kaya bumalik siya at nilagyan ng band-aid ang kanyang ex-boyfriend. Natapos ang alaala, ipinapakita sa malaking screen ang larawan ng kanyang ex-boyfriend na nagpo-propose sa bride. Biglang natuklasan ni Huan na sa larawan ng proposal, may band-aid sa kamay ng kanyang ex-boyfriend na siya mismo ang naglagay. May nagsabi sa tabi niya na ang araw na iyon ay ang kanilang 1 taong anibersaryo. Agad na nag-isip si Huan, 6 na buwan pa lang ang nakalipas nang makipaghiwalay siya sa kanyang ex-boyfriend. Ibig sabihin, nagloko ang kanyang ex-boyfriend habang sila pa. Sa mismong araw na nakipaghiwalay siya, hindi na makapaghintay ang kanyang ex-boyfriend na mag-propose sa bride. Nang malaman niyang niloko siya, matinding galit ang naramdaman ni Huan. Narinig niyang tinawag ng photographer ang mga kamag-anak at kaibigan upang magpakuha ng litrato kasama ang mag-asawa. Inilarawan niya sa isip ang sarili na nakasuot ng simpleng damit pangkasal, nakatayo sa tabi ng kanyang ex-boyfriend na nakakasuklam. Sa totoo lang, wala siyang ginawa kundi tumayo lang sa tabi ng bride na may matamis na ngiti, at bigla pa niyang nasalo ang wedding bouquet ng bride. Pagbalik ni Huan, nagdadalamhati siya sa wedding gift money. Kung alam lang niyang isang manloloko ang kanyang ex-boyfriend, hindi na siya pupunta sa kasal. Nag-isip ang kanyang kaibigan ng paraan para sa kanya kung magpapakasal siya agad, makakabalik ang kanyang wedding gift money. Ang dalawang kaibigan ay nagtataka kung bakit sila naghiwalay ng kanyang ex-boyfriend. Parang wala namang nangyari sa kanilang dalawa, tapos bigla na lang silang naghiwalay. Pero ayon sa inyong nakikita, tiyak na bumalik na naman ang ugali ni Huan na ayaw magpatalo. Mayroon siyang madilim na kasaysayan tungkol dito. 6 na taon na ang nakalipas, nakipaghiwalay si Huan sa kanyang unang nobyo. Ang dahilan ay halos araw-araw siyang nasa bahay nito, ngunit palagi siyang dumadating na walang dalang anuman. Hindi niya kailanman binibilhan ng kapalit ang mga ginagamit niyang gamit, at lagi siyang libreng kumakain at natutulog.
sweldo. 3 taon na ang nakalipas, inirereklamo ni Huan ang mahinang performance sa kama ng kanyang pangalawang nobyo. Siya ang laging nag-umpisa, ngunit natatapos agad bago pa man siya makapagsaya. Dahil sa galit, nakipaghiwalay siya agad. Sa daan pa uwi, gusto ni Huan na pumunta sa convenience store kasama ang kanyang kaibigan para bumili ng gummy bears. At doon, pinag-usapan nila ang lalaking part-timer sa lugar na iyon. Sa harap ng ibang tao, inilarawan ni Huan si Yaoyu bilang isang anghel na tuta. Tanging sa harap lang niya ito parang baliw na aso, at kapag hindi sila magkasundo, nag-aaway sila. May sariling paraan si Huan sa pagharap dito. Kung mas kinamumuhian siya ni Yaoyu, mas lalo siyang magpapakita at gagawa ng gulo. Pagdating ni Huan sa convenience store, nakita niyang naglilinis ng salamin si Yaoyu. Agad niyang dinikit ang kanyang kamay sa bagong linis na salamin at ginulo ang maayos na pagkakaorganisa ng mga estante. Nakita ni Yaoyu na bumili siya ng sigarilyo, kaya kinuha niya ang pakete na may pinakamataas na nicotine content. Pinagbintangan ni Huan si Yaoyu na gusto siyang patayin. Nag-away ang dalawa at kinutya ni Huan si Yaoyu dahil wala siyang regular na trabaho. Tinanong ni Yaoyu ang kanyang kahinaan kung magpapakasal na siya, maghahanap siya ng trabaho. Kinabukasan sa trabaho, ibinunyag ni Huan ang panloloko ng kanyang ex-boyfriend at sinamantala ang pagkakataon na bawiin ang 300,000 won na wedding gift money. Tiniyak ng kanyang ex-boyfriend na ibabalik niya ang pera, pero kailangan niyang maghintay hanggang sa makasal siya. Bago siya umalis, kinutya niya si Huan na napakamaingat sa pera at hindi niya alam kung darating ba ang araw na iyon. Hindi na mapigilan ni Huan ang kanyang galit, gusto niyang ipaalam sa kanyang ex-boyfriend na kapag kinalaban siya, siya lang ang magdurusa. Para turuan siya ng leksyon, ginamit niya ang kanyang pagiging katrabaho ng kanyang ex-boyfriend para makipagkita sa bagong kasal na asawa nito at tinawagan niya ito doon mismo. Nang marinig ng kanyang ex-boyfriend ang boses ng kanyang asawa, agad siyang nataranta at tumakbo ng mabilis papunta sa lugar kung saan sila nagkita para pigilan si Huan na ibunyag ang kanyang panloloko. Dumating siya na pinagpapawisan. Nang magpapaliwanag na sana siya, napansin niyang may mali. Nalaman niyang ginawa lang ni Huan na tuyong bulaklak ang baukwet na nasalo niya sa kasal at ibinigay sa asawa ng kanyang ex-boyfriend. Ang tawag kanina ay pananakot lang. Natakot pa rin ang kanyang ex-boyfriend nang isipin niya ang nangyari. Pagbalik sa kumpanya, lumuhod siya sa harap ni Huan para humingi ng tawad. Ngunit gusto lang ni Huan na mabawi ang 300,000 won. Nagreklamo ang kanyang ex-boyfriend na 200,000 won lang ang allowance niya kada buwan at gumagamit pa siya ng debit card. Bukod pa rito, ang lahat ng kanyang account ay pinamamahalaan ng kanyang asawa. Kapag nalaman ng kanyang asawa na gumagamit siya ng pera, tiyak na magkakaroon ng malaking gulo. Kahit na sa mata ni Huan, isa siyang manloloko, gusto niya pa ring maging isang mabuting asawa sa paningin ng kanyang misis. Kapag nagpakasal na si Huan, tiyak na ibabalik niya ang wedding gift money. Nagmamakaawa siyang patawarin siya ni Huan sa pagkakataong ito. Sa puntong ito, wala nang masabi si Huan. Pansamantala na lang siyang sumuko. Malapit nang magdaos ng isang creative competition ang kumpanya. Ang empleyadong mananalo sa unang pwesto ay hindi lamang magiging direktang empleyado ng TSI, kundi magkakaroon din ng mabilis na promosyon. Mataas ang pagnanasa ni Huan na manalo at sumumpa siyang makukuha niya ang unang gantimpala. Pinaalalahanan siya ng kanyang katrabaho na kahit napakahusay niya, wala siyang pagkakataon. Dahil ang direktang pinamamahala ang departamento ng direktor ay hindi tumatanggap ng mga empleyadong babae na hindi pa kasal. Noong taon na iyon, magulo ang pribadong buhay ng TSI. Ang asawa ng Sisi ay naglabas ng utos na ito upang pigilan ang kalaswaan ng TSI at para maiwasan na tularan ng kanyang anak ang kanyang asawa. Labis na nalungkot si Huan, hindi niya inaasahan na dahil hindi makontrol ng TSI ang kanyang sarili, direkta nitong hinadlangan ang kanyang kinabukasan na promosyon at pagtaas ng sweldo. Upang maibsan ang kanyang galit, pumunta si Huan sa convenience store para uminom. Naalaala ang sinabi ng kanyang ex-boyfriend na ibabalik ang wedding gift money kapag nagpakasal na siya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang katrabaho na kung magpakasal siya, ang mabilis na promosyon ay magiging kanya. Ang pagnanasa ni Huan na magpakasal ay umabot na sa ruro. Sa sandaling ito, bigla siyang nagka-eye contact kay Yaoyu. Agad na naisip ni Huan ang isang napakagandang paraan. Nang lumapit si Yaoyu para tanungin siya kung ano ang gusto niya, bigla siyang nasabi na kailangan niya ng isang groom. Ang lalaking nakasaksi sa paghihiwalay niya sa dalawa niyang dating nobyo at itinuturing siyang isang masamang tao ay agad na tumanggi sa kanyang alok. Tinanggihan ni Yaoyu ang alok ni Huan na magpakasal. Noong taon na iyon, bilin ng kanyang lola sa kanya na magpakasal sa isang babaeng mabait, matalino at may dignidad. Huwag kang maghanap ng magandang babae na tulad ng kanyang ina. Noong taon na iyon, nabuntis ang ina ni Yaoyu bago sila magpakasal at pagkatapos ay iniwan siya. Buti na lang at inalagaan siya ng kanyang lola, kaya lumaki siyang matino. Sinusundan ni Yaoyu ang payo ng kanyang lola at sa kanyang paningin, hindi bagay kay Huan ang salitang mabait. Hindi sumang-ayon si Huan at sinabi niyang siya ang kinatawa ng salitang mabait. Walang pag-aalinlangan na ibinunyag ni Yaoyu ang tunay niyang ugali. 6 na taon na ang nakalipas nang makipaghiwalay si Huan sa kanyang unang nobyo, pumunta siya sa convenience store at pumili ng maraming bagay at inutusan ang kanyang nobyo na magbayad bilang ganti sa libreng pagkain at tirahan nito sa kanilang bahay.
3 taon na ang nakalipas, pumunta si Huan sa convenience store kasama ang kanyang pangalawang nobyo at bumili ng maraming kondom at binalaan ang kanyang nobyo na kung hindi siya magpe-perform ng maayos ngayong gabi, magtatapos na ang kanilang relasyon. Hindi inaasahan ni Huan na matandaan ni Yao Yu ang lahat ng kanyang mga ginawa. Pagkatapos ng unang pagkabigo, sumuko na lang siya. Kinabukasan sa trabaho, nakipagkita sa kanya si Irin, ang asawa ng kanyang ex-boyfriend. Inakala ni Huan na may kinalaman ito sa trabaho, ngunit pagkaupo niya, nakita niyang pumasok ang kanyang ex-boyfriend. Sinabi ni Irin sa kanilang dalawa na kailangan nilang harapin ang isa't isa. Sinubukan ni Huan na magpaliwanag, ngunit lumapit si Irin at tinamaan siya ng kape sa mukha. Agad na umatras si Huan at ang buong tasa ng kape ay diretsong tumama sa mukha ng kanyang ex-boyfriend. Nagbuhos ng kape si Irin para kay Huan at doon lang siya natauhan mula sa kanyang imahinasyon. Ipinaliwanag ni Irin ang dahilan kung bakit niya pinatawag ang dalawa. Parehong sumali sina Huan at ang kanyang ex-boyfriend sa creative competition na ito. Natuklasan niya na 70% ng nilalaman ng kanilang mga isinumiting plano ay magkapareho. Hinulaan niya na maaaring nagtulungan sila sa isang proyekto noon at nagpalitan ng ideya kaya nagkasabay ang kanilang mga iniisip. Gusto niyang ayusin muna ito bago malaman ng direktor. Agad na naalala ni Huan na ibinahagi niya ang kanyang ideya sa kanyang ex-boyfriend bago sila maghiwalay. Isinagawa niya ang ideyang iyon sa isang plano para sa kompetisyon. Hindi niya inaasahan na gagamitin ng kanyang ex-boyfriend ang kanyang ideya at gumawa ng katulad na plano. Tinawag ng kanyang ex-boyfriend si Huan sa hagdanan at sinabing hindi siya mananalo sa unang pwesto dahil ang direktang pinamamahalaang departamento ng direktor ay hindi kumukuha ng mga empleyadong babae na hindi pa kasal. Bukod pa rito, ang biyenan niya, si Irin, ay matalik na kaibigan ng nanay ng Si. Kung gagamitin niya ang kanyang koneksyon, wala siyang pagkakataon na manalo. Sumagot si Huan na kung hindi siya atras, isusumbong niya siya sa Human Resources. Sinabi niya rin kung kailan, saan, at bakit niya ibinahagi ang kanyang ideya sa kanyang ex-boyfriend. Hindi rin siya natatakot na sabihin na pinag-usapan nila ito sa kama. Nagbanta ang kanyang ex-boyfriend na kung sasabihin niya sa lahat na ang plano ay ganti lang ni Huan dahil ayaw niyang makipaghiwalay. Pagkatapos, ituturing si Huan na isang tao na nakikipag-ugnayan pa rin sa kanyang ex-boyfriend na kasal na. Na-trigger ang fighting spirit ni Huan. Binalaan niya ang kanyang ex-boyfriend na huwag muna magsaya dahil isang buwan mula ngayon ay ikakasal na siya. Pagbalik sa kanyang mesa, agad na inilimbag ni Huan ang checklist para sa paghahanda sa kasal. Plinano niya na gawing simple ang kanyang peking kasal. Mula sa lahat ng paghahanda, pumili siya ng 3 bagay: ang lugar ng reception, ang pagpili ng damit pangkasal, at ang pag-imprenta ng mga imbitasyon. Lahat ay handa na, kulang na lang ang groom. Pagkatapos ng trabaho, pumunta na naman si Huan kay Yao Yu para magmakaawa. Sa unang salita pa lang, naputol na ang kanyang sinasabi dahil sa isang estudyanteng bumibili. Dahil kailangan niyang makipag-usap, matyagang hinintay ni Huan na matapos si Yao Yu sa pakikipag-usap sa estudyante bago siya magpatuloy. Ngunit hindi matapos-tapos ang estudyante at patuloy na pumuputol sa kanyang sinasabi. Hindi na makatiis si Huan, kaya bilumingon siya at sinigawan ang estudyante. Ngunit lalo lang nitong pinatunayan ang kanyang pagiging matapobre. Dahil dito, hindi nagustuhan ni Yao Yu si Huan. Ang pagtanggi ni Yao Yu ay hindi nakatalo kay Huan. Pag-uwi, sinimulan niyang iproseso ang listahan ng mga imbitasyon at ipinaalam sa dalawa niyang kaibigan ang paghahanap niya ng peking asawa. Kung magpapakasal lang siya, mababawi na niya ang kanyang wedding gift money at makukuha pa ang promosyon. Sa anumang anggulo tingnan, ang transaksyong ito ay walang talo. Hindi sang-ayon ang kanyang matalik na kaibigan na si Haesung sa pagtingin niya sa kasal bilang isang transaksyon. Bukod pa rito, kasama sa mga inimbitahan ni Huan ang mga kaibigan ng kanyang ina. Para bang ginawa niya ang kanyang ina na isang biktima para lang magawa ang transaksyon. Pinuna niya si Huan na hindi niya mahal ang kanyang ina at kinikilala lang niya ang kanyang ina kapag may kailangan siya. Lumalabas na si Haesung at gayon ay parehong pansamantalang inalagaan ng nanay ni Huan noon. Alam nilang dalawa na hindi masaya si Huan dahil sa pagbabahagi ng kanyang ina ng pagmamahal sa iba. Dahil malayo na sila sa kanilang ina mula pagkabata, nag-away sina Huan at Haesung dahil sa hindi pagkakasundo. Dahil sa galit, naghiwalay sila. Kinabukasan, nagmamadali si Huan na mag-book ng reception hall at kinumpirma sa staff. Gaganapin ang kasal sa Sabado 3 linggo mula ngayon. Umalis siya nang hindi namamalaya na naiwan niya ang kanyang telepono. Pagbalik niya para kunin ang kanyang telepono, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa nursing home. Nang malaman niyang biglang naging abnormal ang emosyon ng kanyang ina at sinasaktan ang iba, agad siyang tumakbo sa nursing home. Siya at si Haesung ay dumating para aliwin ang kanyang ina, kaya di kumalma ito. Dati, ayaw ni Huan na mag-alala ang kanyang mga kaibigan, kaya itinago niya ang pagkakasakit ng kanyang ina at ang pananatili nito sa ospital. Nang makita niyang hindi na niya maitago pa, umamin siya na nasa ospital ang kanyang ina para maiwasan ang anumang aksidente. Hindi makontak ng ospital si Huan, kaya iniwan niya ang numero ni Haesung. Sa pagkikita nilang ito, hindi pa rin pumayag si Haesung sa kanyang planong peke na kasal. Prangkahang sinabi ni Huan na para sa isang taong tulad niya na ayaw malugi at makipagtawaran sa bawat detalye, mahirap makahanap ng taong magmamahal sa kanya ng totoo. Bukod pa rito, kahit na kaya niyang maghintay para matuklasan ng taong iyon, ang kanyang may sakit na ina ay hindi na makakapaghintay. Gusto niyang masaksihan ng kanyang ina ang kanyang kasal upang ipagpatuloy ang kanyang plano. Si Huyang ay nag-recruit ng groom sa isang online dating website. Ang tumanggap ng aplikasyon ay isang walang ginagawa
ginagawa na tauhan. Ang tauhang ito ay isang regular na customer din ng convenience store. Nang bumili ng sigarilyo si Ji Woo, hindi sinasadyang nakita niya ang conversation history sa pagitan niya at ni Huyang. Dahil nag-aalala siya na maloloko si Huyang ng tauhan, sinadya niyang ibagsak ang kanyang telepono. Pagkatapos pulutin, ibinagsak niya ulit at tinapaktapakan niya hanggang sa mabasag. Ang resulta, sinampal si Ji Woo ng tauhan at kailangan niyang bayaran ang bagong telepono. Nag-aalala si Ji Woo para kay Huyang, kaya nang dumaan si Huyang sa pinto, agad siyang tumakbo para harangin siya. Tumayo siya nang malapit kay Huyang at tinanong kung may naramdaman siyang bumibilis na tibok ng puso. Walang naintindihan si Huyang at sinabi niyang wala siyang nararamdaman. Pero ayos lang, idineklara ni Ji Woo na siya ang magiging groom ni Huyang. Ang kondisyon lang ay kailangan kunin ni Huyang ang pusa niya. Madalas siyang tumutuloy sa research institute at ang may-ari ng convenience store ay takot sa pusa. Wala siyang kakayahang bigyan ng silungan ang pusa, kaya kung papayag si Huyang na alagaan ang pusa, magiging groom siya. Hindi gusto ni Huyang ang mga pusa, ngunit upang maabot ang kanyang layunin, pumayag pa rin siya sa kondisyon. Ang unang hakbang ay natapos na, kaya magkasama silang pumunta para magrenta ng damit pangkasal. Sa subway, tinanong ni Huyang si Ji Woo kung bakit niya biglang niyakap siya kahapon. Sinusubukan ni Ji Woo kung may allergy si Huyang sa pusa dahil marami siyang balahibo ng pusa sa kanyang katawan. Medyo nadismaya si Huyang, inakala niya na sinusubukan ni Ji Woo ang damdamin nila sa isa't-isa. Sinabi ni Ji Woo kung may personal na nararamdaman man sila sa isa't-isa, ang tanging mararamdaman niya ay pagkamuhi o labis na pagkasuklam. Pinaalalahanan siya ni Huyang na ang gusto ay nagmumula sa puso, kaya huwag siyang maging masyadong sigurado. Pagdating sa shop, sinuot ni Huyang ang wedding dress at tinanong si Ji Woo kung ano ang masasabi niya. Sa totoo lang, nakakahiya ang gusto ni Huyang dahil gusto niyang maakit ang atensyon ng lahat. Gusto niyang ang lahat ng bisita sa buong bulwagan ay magkatinginan sa kanya at makalimutan ang presensya ng groom. Magiging peking kasal lang naman sila at may magandang kinabukasan pa si Ji Woo. Umaasa siyang walang sinuman ang makaalala na nagpakasal si Ji Woo na ikinagulat ni Ji Woo. Si Huyang, na hindi kailanman pumapayag na malugi, ay nag-isip para sa kanya. Nagbago na ang kanyang impresyon kay Huyang. Nang pumasok si Ji Woo para magsuot ng damit pangkasal, hindi sinasadyang nakita ni Huyang ang kanyang ex-boyfriend at ang kanyang asawa. Masigasig na tinulungan ni Irin si Huyang na pumili ng damit pangkasal at nagrekomenda rin ng tuksedo para sa groom. Nang nahihiya na si Huyang, biglang narinig niya ang boses ni Ji Woo na nagtatanong kung pwede na siyang lumabas. Hindi na napigilan ni Huyang, inisip niya ang hindi magandang itsura ni Ji Woo. Kaya ipinaliwanag niya na kagagaling lang ni Ji Woo sa trabaho kaya medyo magulo. Ngunit paglingon ni Ji Woo, nagulat silang lahat kasama na si Irin. Na-trigger ang kanyang ex-boyfriend at itinuro niya na mas bata si Ji Woo kay Huyang. Kinutya niya si Huyang na mayabang at tinawag ni Ji Woo si Huyang na ate. Bilang sagot, sinabi niyang uso ngayon ang relasyon na mas matanda ang babae. Walang alam si Irin sa relasyon ng tatlo, kaya nagtataka siya kung paano nagkakilala sina Huyang at Ji Woo. Nang magsasabi na sana si Huyang ng dahilan, naunahan na siya ni Ji Woo. Sabi niya, magkakilala na sila simula pa noong bata pa. Paglabas nila sa shop ng damit pangkasal, pinuna ni Huyang si Ji Woo kung bakit hindi niya sinabi na ganoon siya kagwapo. Biglang sumagot ang isang dumadaan na hindi ganoon si Ji Woo. Paano niya nasabing gwapo siya? Hindi may paliwanag ni Huyang ang itsura ni Ji Woo sa suot niyang tuksedo. Nakatingin siya kay Ji Woo na umiinom ng kape at hindi siya makapaniwala. Ang karaniwang lalaking nasa harap niya ay ang parehong gwapong lalaki kanina. Nais malaman ni Huyang kung bakit sinadya ni Ji Woo na maging gwapo sa wedding shop. Ang dahilan ni Ji Woo ay gusto niyang talunin ang ex-boyfriend ni Huyang sa itsura. Nagtataka rin si Ji Woo kung bakit nagpakasal agad ang ex-boyfriend ni Huyang, gayong hindi pa sila matagal na naghiwalay. Prangkahang sinabi ni Huyang na niloko siya ng ex-boyfriend niya sa loob ng 6 na buwan. Nakita ni Huyang ang pagkakamali sa sinabi ni Ji Woo. Parang kilalang kilala siya ni Ji Woo, ang sitwasyon sa kanyang bahay, mga kaibigan, at pati na rin ang kanyang mga nobyo. Sinasabi ni Ji Woo na sa tuwing pumupunta siya, maingay siya, kaya hindi siya bingi at natural lang na maririnig niya. Sa daan pa uwi, hindi malimutan ng kanyang ex-boyfriend ang sinabi ni Ji Woo na magkakilala na sila ni Huyang simula pagkabata. Dahil sa kanyang pagiging mapaghinala, hinulaan niya na ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Huyang ay si Ji Woo at naghinala pa siyang nag-on the rebound si Huyang. Nang mapansin ni Irin na distracted siya, tinanong niya kung nagsiselos ba siya. Nagulat ang kanyang ex-boyfriend, inakala niyang may nakita na si Irin. Ngunit inakala ni Irin na nagsiselos siya dahil tinititigan niya si Ji Woo. Ngayong na-schedule na ang kasal, sinimula ni Huyang na ipadala ang mga imbitasyon sa kanyang mga katrabaho. Binuksan ng kanyang katrabaho ang imbitasyon at pinaalalahanan siya na nakalimutan niya ang pinakamahalagang bagay na walang larawan ng groom sa pisikal at digital na imbitasyon. Nagsinungaling si Huyang para panatilihing misteryoso ang lahat at sasabihin niyang sa mismong kasal na niya ibibigay ang sorpresa. Tinanong siya ng isa pa niyang katrabaho kung nag-propose ba ang groom. Naalala ni Huyang ang eksena na nagmakaawa siya kay Ji Woo na magpakasal at bagamaki siya ang unang nag-alok, maituturing pa rin itong proposal. Sinabi niya na, syempre, nag-propose muna bago sila nagpakasal. Inilantad siya ng kanyang ex-boyfriend na wala siyang singsing sa kamay. Sa lohikal na paraan, ang singsing ay isang mahalagang bahagi ng isang proposal. Pagkatapos niyang magsalita, sinadya niyang ipakita ang kanyang singsing. Nagtataka
niya ang lahat kung paano nag-propose ang groom na walang singsing, at pumayag pa si Huyang. Kinutya ng kanyang ex-boyfriend si Huyang at sinabing baka si Huyang ang nag-propose. Kailangan na rin pakasalan ni Huyang si Jiwoo. Nahihiya si Huyang kaya sinabi niyang iurong na lang ang kasal. Ipapalabas niya sa malaking screen ang video ng proposal. Para matapos ang misyon, bumili siya ng mga gamit sa proposal sa ukay-ukay. Tinawag niya si Jiwoo para magsanay ng proposal. Hindi pumayag si Jiwoo na gamitin ang mga lumang gamit. Lumuhod siya sa harap ni Huyang at umarte. Kahit anong pakiusap ni Huyang, basta sabihin niya lang ang isang salita, hindi na niya kailangang maghanda. Itinulak pa rin niya si Huyang palabas. Walang kahihiyang tumayo si Huyang sa harap ng mga estudyante at sinumbong si Jiwoo. Ano na lang ang mangyayari sa anak nila kung hindi sila magpapakasal? Nagalit ang mga estudyante para kay Huyang. Sinigawan nila si Jiwoo na masamang tao. Tumawag si Jiwoo ng pagkain. Lumapit ang pusa niya. Sinabi niya sa mga estudyante na ito ang anak niya. Agad niyang binasto si Huyang. Hindi sumuko si Huyang. Para makakuha ng video footage, nag-isa siyang umarte at nag-shoot. Nagpanggap siyang nasa camera ng boyfriend. Nag-arte siyang sinusubuan ng kasintahan. Habang naglalakad, nagpa-sweet at magkasamang bumili sa supermarket. Tuwang-tuwa si Huyang sa kanyang performance. Pinanood ito ng dalawa niyang kaibigan at nagbigay ng komento. Hindi daw galing sa puso ang ngiti ni Huyang. Halatang umarte lang siya. Wala nang ibang pagpipilian si Huyang. Sinubukan niya na lang ang lahat. Pagkatapos ng misyon, bumili siya ulit ng singsing. Nangungupahan pa siya ng singsing ng lalaki. Habang sinusukat niya ang singsing, nakatanggap siya ng text mula kay Hisung. Nagmadali siyang pumunta sa convenience store para kunin ang package. Pagdating niya sa convenience store, pagpasok niya ay biglang kinandado ang pinto mula sa labas. Pagkatapos, biglang namatay ang ilaw sa loob ng convenience store. Nanindig ang balahibo ni Huyang. Paglingon niya, nakita niya sa sahig ang dalawang linya ng maliliit na ilaw na umiilaw. Sinundan niya ang mga ito. Nagulat siyang makita ang isang proposal banner sa dingding. Sa sandaling ito, isang laro ang kotse na may dalang gummy ring ang huminto sa harap niya. Sa oras na ito, lumitaw si Jiwoo sa likuran niya. Tinanong siya kung nagustuhan niya ang detalyadong proposal na inihanda niya. Hindi pa nakakasagot si Huyang. Ibinagsak na ni Jiwoo ang mga balakid sa mga istante. Nakita niya ang dalawang istante na puno ng paborito niyang gummy. Napanganga si Huyang. Alam niyang discontinued na ang mga ito. Curious siya kung paano ito nagawa ni Jiwoo. Tumawag si Jiwoo sa kumpanya ng gummy. Binili niya ang lahat ng natitirang stock para lang mabigay kay Huyang ang paborito niya sa abot ng kanyang makakaya. Para lang mapasaya si Huyang. Tuwang-tuwa si Huyang na kainin ang gummy. Gusto niyang bayaran ang mga ito. Tumanggi si Jiwoo. Ginawa niya ito dahil kailangan din niya ang kasal na ito. May gustong sumama sa kanya sa Canada. Hindi daw umubra ang pagtanggi niya. Baka daw kung sasabihin niyang kasal na siya, hindi na siya kokontakin. Tapos na ang lahat. Itinaon ang kasal sa araw na iyon para mabawasan ang atensyon kay Jiwoo. Para mapanatili ang kalayaan sa hinaharap, mag-isang sumalubong sa mga bisita si Huyang. Nakita ng ex-boyfriend ni Huyang na maganda siya sa kanyang wedding dress. Hindi niya napigilang abutin ang kanyang kamay. Sa kritikal na sandali, tinawag siya ni Erin para hindi siya maging bastos. Nagdisenyo si Huyang ng isang seremonya sa kasal para sa mga batang inalagaan ng kanyang ina. Magpapakuha sila ng litrato kasama siya. Kahit nawalan na ng alaala ang ina niya, gusto pa rin niyang mapanatili ang pinakamainit na sandali. Sa likod entablado, nakita niya ang ibang bride na kasama ang kanilang ama. Hindi maiwasang isipin ni Huyang ang kanyang ama. Sayang at hindi naabutan ng kanyang ama ang araw ng kanyang kasal. Nang nalulungkot siya, lumitaw si Jiwoo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay niya, matatag na pumasok sa altar. Tumingin siya sa kanyang ina na nakaupo sa ilalim ng entablado. Hindi napigilan ni Huyang ang kanyang luha. Tapos na ang kasal. Ibinabalik ni Jiwoo ang singsing sa kanya. Dito na nagtatapos ang palabas. Sino ang mag-aakalang dumaan ang ex-boyfriend niya at si Erin? Natakot si Huyang na mabuking. Nagmamadaling isinaksak ni Ben ang singsing. Gusto ni Huyang na magpanggap na pupunta sa honeymoon hotel. Pero tapos na ang misyon ni Jiwoo. Hindi niya inaasahang gusto ring pumunta ng mag-asawang Erin sa honeymoon hotel. Masayang inanyayahan ni Ben ang mag-asawang Huyang na sumakay sa kanilang sasakyan. Tumanggi si Huyang. Nauna si Erin. Pero sinabi niyang hihintayin sila sa hotel. Wala nang nagawa si Huyang kundi hilingin kay Jiwoo na ipagpatuloy ang pag-arte. Pumayag si Jiwoo na ihatid si Huyang sa hotel bago umalis. Pagdating nila sa hotel, nakasalubong na nila si Erin. Apat silang sumakay sa elevator. Niyakap ng ex-boyfriend ni Huyang si Erin para lang magmayabang. Ayaw magpatalo ni Huyang. Hinilan niya ang kamay ni Jiwoo para yakapin siya sa bewang. Sa wakas, dumating na sila sa pinto ng silid. Ibinaba ni Jiwoo ang gamit at gusto nang umalis. Pero bumukas ang pinto ng silid ni Erin sa tabi. Inanyayahan niya sila na mag-breakfast kinabukasan. Wala nang nagawa si Huyang. Kinailangan niyang patulugin si Jiwoo. Sinabi ni Jiwoo na wala siyang safety consciousness. Sinabi ni Huyang na sa mata niya, hindi lalaki si Jiwoo, kundi isang angel dog. Binantaan siya ni Jiwoo. Kapag nasa loob na sila ng silid, hindi siya sigurado kung mapapanatili niya pa rin ang kanyang pagiging anghel. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi niya. Biglang bumukas ang pinto ng ex-boyfriend. Agad silang nagtago sa silid. Muntik na silang matakasan. Sabay silang tumawa. Habang nagkatinginan sila, sobrang lapit nila. Mayroong awkward na ambience. Nagbiro si Huyang, gusto mo bang maging anghel o aso? Tiningnan ni Jiwoo si Huyang sa mata. May isang sikreto na hindi niya sinabi kay
Huyang. Sa kasal, sa bahagi na niyakap ng lalaki ang ina ng bride, mahinang tinawag siya ng ina ni Huyang na anak kong Jiwoo. Matapat na inamin ni Jiwoo. Siya nga si Jiwoo. Nalaman ni Huyang na ito ang unang beses ni Jiwoo sa isang hotel. Sinadya niyang mag-post na seductive. Nagpanggap siyang bihasa at tinuturuan siya. Duda si Jiwoo na hindi pa nasisiyahan si Huyang sa halik. Sa kasal, may eksena na hahalikan ng groom ang bride. Dahil ayaw mabuking ni Jiwoo, inalikan niya si Huyang sa pisngi. Hindi nasiyahan ang lahat. Humingi sila ng halik sa labi. Hindi tumigil ang palakpakan. Kapag nagsimula na, hindi dapat huminto. Nang nahihiya na sila, biglang nagkasakit ang ina ni Huyang at gusto nang umalis. Dahil dito, hindi na natuloy ang eksena ng halik. Tapos na ang alaala. Sinabi ni Huyang, kailangan daw niyang halikan ang isang taong may kaparehong karanasan para masabi na sulit. Pasimpleng tinutukso si Jiwoo na baguhan. Narinig ito ni Jiwoo kaya sinugod niya si Huyang. Sabi lang ni Jiwoo na hindi pa siya nakakapunta sa hotel. Hindi ibig sabihin na wala siyang ibang karanasan. Nagkatinginan sila, bumilis ang tibok ng kanilang puso. Yumuko si Jiwoo para ilapit ang labi niya sa labi ni Huyang. Nang malapit na, huminto siya. Tinanong niya kung bakit hindi siya pumikit. Niyakap ni Huyang ang liig ni Jiwoo at hinila siya palapit. Ay nagturo ba sa iyo na kapag pumikit ang babae, hahalikan mo na siya? Mas mabuting maligo ka na lang. Pumasok si Jiwoo sa banyo. Nakahinga ng maluwag si Huyang. Muntik na siyang makontrol, buti na lang at nakapagpigil siya. Pagkatapos, umupo silang dalawa para bilangin ang mga regalo. Si Jiwoo, inaantok at naghihikab. Sinabi niya na matulog na lang muna siya. Siya na lang daw ang mag-aayos. Hindi komportable si Huyang na ipagkatiwala ang pera sa iba. Lalo na hindi niya kayang pagkatiwalaan si Jiwoo. Ramdam niya na may tinatago si Jiwoo. Sa tuwing na pag-uusapan ang personal na buhay, nagpapalit ng paksa si Jiwoo o nananahimik. Sa wakas, nagsalita si Jiwoo, sinabing nakatira sa Canada ang kanyang ina. Mula pagkabata, lumaki siya kasama ang kanyang lola. Bago namatay ang kanyang lola, ay huling-hiling siya na huwag ipaalam sa bagong pamilya ng kanyang ina ang tungkol sa kanya. Gusto niya na mamuhay siyang mag-isa at huwag guluhin ang kanyang ina. Para sa kanyang lola, mas mahal niya ang kanyang anak na babae at palaging pangalawa lang siya. Pagkatapos marinig ito ni Huyang, lumapit siya at hinipan ang mata ni Jiwoo. Dahil puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata, takot siyang maiiyak si Jiwoo. Kinabukasan, hinatid ni Jiwoo si Huyang sa airport para sa kanyang honeymoon. Hindi inaasahan ni Jiwoo na talagang magta-travel si Huyang. Akala niya ay gagamitin ni Huyang ang bakasyon para makasama ang kanyang ina. Inamin ni Huyang na mahal niya ang kanyang ina, ngunit hindi maganda ang relasyon nilang mag-ina. Maraming tao at bagay ang dapat alagaan ang kanyang ina at siya ang laging naiiwan. Para sa kanyang ina, natural lang ito dahil anak siya. Pagkatapos magsalita ni Huyang, inilabas niya ang bayad at ibinigay kay Jiwoo. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para sa round-trip ticket papuntang Canada. Kung gusto niya, maaari siyang pumunta sa ibang bansa anumang oras. Nagpaalam si Jiwoo kay Huyang at binati siya ng masayang paglalakbay. Tinawag siya ni Huyang na asawa. Para sa kanyang lola, mas mahalaga ang anak kaysa sa apo. Para sa kanya, pinakamahalaga ang asawa. Kung saan gusto pumunta ng asawa ko, pumunta siya. Kung sino ang gusto niyang makita, puntahan niya. Nang matapos magsalita si Huyang, ipinakita niya ang wedding ring sa kanyang kamay na nagpapahiwatig na isa pa rin silang pamilya. Tiningnan ni Jiwoo si Huyang at may mainit na damdaming dumaloy sa kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na pag-ibig ang unti-unting namumuo. Habang nakaupo sa eroplano si Huyang, nakita niya ang sulat ni Jiwoo sa kanyang bag na may kasamang pera at isang sulat. Kagabi, habang tulog si Huyang, isinulat ni Jiwoo ang lahat ng gusto niyang sabihin kay Huyang. Naisip niya, kung ito ay isang kasal na ginawa dahil sa tunay na pag-ibig, mas magiging perpekto ito. Kahit ano paman, basta masaya si Huyang, sulit na ito para sa kanya. Ibinagsak ni Huyang ang sulat. Walang nakakaalam, maliban sa kanya, na sa likod ng peking palabas, nagtatago ang tunay na pag-ibig. Pagkatapos ng 3 buwan, nanalo si Huyang sa creativity competition at malapit na siyang ma-promote bilang team leader. Nagkaroon ng seremonya ang kumpanya kung saan personal na magbibigay ang ng parangal. Ninerbiyos ang lahat na naghihintay sa kapanapanabik na sandali. Gusto ni Huyang na maging maganda sa award ceremony, pero habang naghihintay siya, nakatanggap siya ng masamang balita. May emergency ang sihi at magiging maikli ang awarding process. Nagpasama palalo ang ex-boyfriend niya na nagsabing simula na ito ng kamalasan ni Huyang. Nagtipon ang mga kasamahan sa trabaho para mag-celebrate sa karangalan na nakuha ni Huyang. Ang ex-boyfriend niyang pangalawa lang kay Huyang ang naging bida. Tinungga ang alak ng lahat, may asawang nasa tabi. Sa panig ni Huyang, walang ka-interes-interes ang kapaligiran. Iminungkahi ng kasamahan ni Huyang na tawagin din niya ang kanyang asawa. Sinabi ni Huyang na nasa Canada na siya. Sa totoo lang, hindi niya alam kung nasaan si Yaoyu. Mula nang magpaalam sila noon, hindi na niya muli nakita si Yaoyu. 3 buwan na ang nakalipas. Sa unang araw ni Huyang pagbalik mula sa honeymoon, pumunta siya sa convenience store para hanapin si Yaoyu. Nalaman niya na iba na ang nagtatrabaho, umalis na si Yaoyu. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Hindi matawagan ni Huyang si Yaoyu. Sinunod niya ang utos ni Yaoyu, dinala niya ang pusa sa bahay. Naglalaro ang pusa sa buong bahay.
Nagbago ang papel ni Huyang at naging tagapaglinis ng dumi ng pusa. Inis siya sa pusa pero naaalala niya ang may-ari nito. Ang bagong pag-ibig ni Huyang, hindi inaasahang napigilan agad sa simula pa lang. Samantala, ang kaibigan niyang nobelista na si Gayaong, nakahanap ng kanyang pag-ibig. Sa kasal ni Huyang, nagkita sila ni Hajoon, ang lalaking gusto niya noong high school. Si Hajoon ang sekretary ng sisi ni Huyang at siya ang nagbigay ng regalo. Nakilala rin niya si Gayaong at masayang nag-usap silang dalawa. Simula noong high school, gusto na ni Gayaong ang pagsusulat. Tinanong ni Hajoon kung ginagawa pa rin niya ito ngayon. Mahirap para kay Gayaong na sumagot dahil ang kanyang nobelang pag-ibig ay may mga mainit na eksena. Dahil sa kahihiyan, nagsinungaling siya at sinabing nagsusulat siya ng fairy tale romance. Nang maghiwalay sila, ayaw nilang maghiwalay. Para magkita ulit sila, ibinigay ni Hajoon ang kanyang business card kay Gayaong. Inilagay ni Gayaong ang business card sa isang lugar na madali niyang makikita para mas magkaroon siya ng inspirasyon sa pagsusulat. Pero hindi niya inaasahan, biglang may isang netizen na nag-post ng daan-daang mapanira na komento sa kanyang kwento. Kasabay nito, nag-usap ng masinsinan ang CE at si Hajoon. Inilahad niya ang kanyang mga problema na isang kwento na may malalaswang eksena ang nagbigay sa kanya ng matinding stress, lalo na ang bida na may kaparehong pangalan kay Hajoon. Sa tuwing babasahin niya ito, naiisip niya si Hajoon na nakaupo sa tabi niya. Nais nang idemanda ni Hajoon ang kanyang boss na masyadong gumagawa ng sariling kwento. Ipinaliwanag ng isihi na hindi sinasadya na nakita niya ang tablet ng kanyang ina na ginagamit niya sa pagbabasa ng kwento at hindi pa pala ito naka-off. Ito ang nobelang isinulat ng otor na si Ion Boza na may mga malalaswang eksena. Para mailigtas ang kanyang ina, nagpadala siya ng maraming masasamang komento. Kahit na alam niya na nagluloko ang kanyang ama, naging isang inosenteng tao pa rin siya. Nang nasa kalagitnaan na siya ng pagpupost ng mga masasamang komento, gumuho ang kanyang pag-iisip. Hindi niya kayang tanggapin na siya ang nagpupost ng masasamang komento na iyon. Idinemanda ni Gayaong ang netizen na nagsusulat ng masasamang komento. Hindi na maitago ang katotohanan at sinampal ng kanyang ama ang si. Inutusan siya ng kanyang ama na kusang magsumbong. Ang problema ay walang dapat makaalam na siya ang anak niya. Kapag nabuking ang kanyang pagkatao, wag na siyang umasa na makaupo sa upuan ng si. Sa tulong ni Hazun, nagpanggap ang isihi bilang isang taong walang trabaho. At sa suhestyon ni Hazun, itapon ang kanyang dignidad at pagkatao. Taos pusong nagsisi sa harap ng pulisya. Sa oras na ito, lihim na pinagmamasdan ni Gaiin ang bawat galaw ng si. Naaalala niya ang mukha ng si. Naghintay siya na lumabas ito mula sa istasyon ng pulis. Sumigaw siya at sumugod para banggain ang si. Hindi niya inaasahan na walang nangyari sa si. Siya ang bumagsak sa lupa. Lumipad din ang kanyang telepono. Pinulot ng sihi ang telepono para sa kanya. Eksakto, nakatanggap siya ng isang text message. Sinabi ng kabilang panig na si Gaiin ang otor na si Hyun Buja. Natigilan ang sihi. Nalaman ni Gaiin na nabuking ang kanyang pagkatao. Nagmadali siyang tumakas at iniwan ang kanyang telepono. Pagkatapos makatanggap ng tawag para sa tulong, agad na pinuntahan ni Hyun si Gaiin. Nagulat siya nang makita niya ang sihi sa labas ng istasyon ng pulis. Dahil sa suot ng sihi, akala niya ay isang masamang tao ito. Bago siya umalis, sinabi niya na hindi siya dadalo sa award ceremony. Nagbigay ang sihi ng ilang salita ng pagpapalakas ng loob para sa mga empleyado. Nais niyang maging mas mahusay pa si Hyun. Nagkamay sila sa isang hindi angkop na lugar. Ang eksena ay nakakatawa at nakakatuwa. Nahanap ni Hyun si Gaiin sa telepono booth. Nakuha rin niya ang telepono ni Gaiin mula sa istasyon ng pulis. Habang pabalik, tinanong niya si Gaiin kung ano ang plano niya. Pero hindi niya inaasahan na ang taong umaatake kay Gaiin ay ang CE na hinahangaan niya. Ayaw nang ituloy ni Gaiin. Kanina, nang matumba siya, tinulungan siya ng CE na tumayo at ibinigay ang kanyang telepono sa pulis. Nagpapakita ito na mabuting tao ang CE. Kinabukasan, humingi ng day off si Hayun para makipagkita sa kaibigan malapit sa kumpanya. Hindi masaya ang sihi na nakikipagkaibigan si Hajun ng palihim. Kaya nag-imbestiga siya. Hindi niya inaasahan na ang kaibigan na sinasabi ni Hajun ay ang otor na si Hyun Buja. Kasabay nito, nag-hire ang kumpanya ng bagong grupo ng empleyado. Nang dumating si Hiyaong para salubungin sila, nakita niya ang isang pamilyar na figura sa grupo. Hindi inaasahan ni Hiyaong na si Ji Uok ay isa sa mga bagong empleyado. Habang papalapit si Ji Uok, hindi siya makapaniwala. Mayroon siyang napipilitang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho dito. Pagkatapos ng kasal nila ni Hiyaong, biglang may isang estranghero na naghanap sa kanya. Nagbanta ang lalaki sa kanya gamit ang litrato ng kanyang ina. Kung ayaw niyang malaman ng kasalukuyang pamilya ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang pag-iral bilang isang anak sa labas, kailangan niyang pumayag sa kanyang kondisyon. Naalala ni Ji Uok ang huling hiling ng kanyang lola, kaya wala siyang nagawa kundi sumunod. Ang kondisyon ay kailangan niyang magtrabaho sa Kakunbi Education. Ang Kakunbi ay ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Hiyaong. Bago siya pumasok sa trabaho, nangako si Ji Uok sa ina ni Hiyaong na gagawin niya ang napagkasunduan nilang dalawa. Duda si Hiyaong na may masamang intensyon si Ji Uok. Hindi pa niya natatanong, tinawag na siya ni Irene para sanayin ang mga bagong empleyado. Nakita ni Irene na nakikipag-usap si Ji Uok kay Hiyaong at naisip niya na mukhang
nakatahang asawa ni Hiyaong si Ji Wook. Muntik pa siyang akalain na bumalik na ang asawa ni Hiyaong mula sa Canada. Pilit na sinabi ni Hiyaong na nakita ni Irene ang kanyang asawa at gwapo ito at hindi matatalo ng bagong empleyado. Kaya tumigil na si Irene sa pagdududa. Habang sinasanay niya, laging tinitingnan ni Hiyaong si Ji Wook. Naramdaman ni Ji Wook ang matinding galit, alam niyang galit si Hiyaong. Pero napilitan siyang pumunta dito. Pagkatapos ng pagsasanay, lihim na sinundan at pinigilan ni Hiyaong si Ji Wook, pero itinulak siya ni Ji Wook sa pader. Nagmadaling hinila ni Hiyaong siya sa hagdanan. Sinabi ni Ji Wook na hindi niya gusto na ganito sila magkita, pero mayroon siyang mga problema. Patuloy na tinatanong ni Hiyaong kung saan siya nagpunta sa panahong ito. Nang makita ni Ji Wook na nag-aalala si Hiyaong, hindi niya napigilang umiti. Prang kanyang inamin, sinadya niyang hindi sagutin ang tawag ni Hiyaong dahil hindi niya masabi sa kanya ang totoo kung nasaan siya. Ayaw din niyang magsinungaling kay Hiyaong, kaya pinutol niya ang komunikasyon. Ngayon, ang pinakakinakatakutan ni Hiyaong ay baka makilala siya ng isang tao sa kumpanya. Kapag may nakakilala sa kanya bilang ang groom sa kasal, mabubuking ang peking kasal. Naisip ni Ji Wook na isang beses lang siyang nakita ng mga taong iyon, kaya sigurado siyang walang naalaala sa kanya. Magiging maingat din siya sa kanyang trabaho para walang magduda sa kanya. Pinagagalitan siya ni Hiyaong na kung nabuking ang kanyang pagkatao, kailangan nilang magdaos ng isa pang seremonya. Iyon ang magiging libing niya. Kasabay nito, nalaman ng Sihi na nakikipagkita ang kanyang sekretaryo at matalik na kaibigan na si Hajun sa kanyang kaibigan. Sinundan siya ng Sihi. Nakita niya na ang kaibigan na sinasabi ni Hajun ay ang otor na si Gayaong na siniraan niya sa online. Nagduda siya na gusto siyang i-blackmail ni Gayaong, kaya sinadya niyang lumapit kay Hajun. Tumawag siya kay Hajun, tinanong niya kung sino ang kasama niya. Sinabi ni Hajun na ang kaibigan niya noong high school. Tinanong ulit ng Sihi ang trabaho ng kaibigan niya. Sinabi ni Hajun na si Gayaong ay isang otor ng fairy tale. Nang malaman ng Sihi na may tinatago si Gayaong kay Hajun, nagpanik siya at nakumpirma na may masamang intensyon si Gayaong. Sa oras na ito, nakatanggap ng tawag si Gayaong mula kay Hiyaong. Narinig niya ang kwento ni Hiyaong na ang peking groom na nawala ay nagpakita sa kumpanya. Nagduda siya na gusto siyang i-blackmail ni Hiyaong. Gusto niyang gamitin ang pagprotekta sa iyong sikreto para makipagpalitan ng kondisyon. Sa tingin mo, kung mabubuking ang sikreto, sino ang malulugi? Malinaw na nag-analisa si Gayaong, hindi niya alam na ganoon din ang iniisip ng Sihi tungkol sa kanya. Tuwing naiisip ng Sihi na baka ginagamit ni Gayaong ang mga masasamang komento para kumita, pinagpapawisan siya ng malamig. Narinig ni Hajun ang busina ng kotse sa telepono at nagduda na malapit lang ang Sihi. Nagpanik ang Sihi at sumakay sa bus para tumakas. Pagkatapos, nakuha ni Gayaong ang sulat ng pagsisisi na isinulat ng Sihi sa istasyon ng pulis. Paglabas niya sa istasyon, nakita niya ang Sihi. Naalala niya ang mga masasamang komento at hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang puso. Ibinalibag niya ang sulat ng pagsisisi sa sahig at sinabi niya na hindi niya patatawarin ang Sihi. Pinulot ng Sihi ang bawat pahina ng sulat, ngunit may isang truck na mabilis na dumaan. Lumingon si Gayaong at nakita ang eksena. Natakot siya at nawalan ng malay. Agad na iniwasan ng driver ang banggaan, ngunit nakita niya si Gayaong na nakahandusay sa sahig. Mag-subscribe sa channel ng Jin AEC para hindi mapalampas ang mga kaakit-akit na video. Sa pagtingin sa mga sugat sa katawan ng bata, lumapit si Hiyaong para kausapin siya. Kinumpirma niya ang kanyang hinala at kinuha niya ang kanyang telepono para kumuha ng ebidensya. Nang makita ito ng ama ng bata, pinilit niyang kunin ang telepono ni Hiyaong. Hindi pumayag si Hiyaong at itinulak siya ng lalaki. Agad na tumakbo si Ji Wook na malapit lang doon para protektahan si Hiyaong at nakipag-away siya sa lalaki. Lamang si Ji Wook at nang sasapakin pa niya ulit, sumigaw ang bata na huwag saktan ang kanyang ama. Pumunta sila sa istasyon ng pulis at dumating ang abogado ng law firm. Nakuha ng abogado ang camera footage at mga testimonya sa lugar at kinumpirma niya na walang dapat panagutan ang dalawa. Nag-aalala si Hiyaong kung tutulungan ba ng pulis ang bata na makatakas sa impyerno. Sinabi ng abogado na lagpas na sa saklaw ng trabaho ng kumpanya ang bagay na ito. Ikinatuwiran ni Hiyaong na ang layunin ng edukasyon ay hindi dapat para sa mga grado o kompetisyon, kundi para protektahan ang mga bata. Ito ang sinabi ng Sihi nang manungkulan siya. Sana daw ay panindigan ng kumpanya ang kanilang sinabi. Naantig ang abogado at sinabing ipadala ang mga litrato sa kanyang email. Pag-iisipan niya kung paano ito sosolusyonan. Nang maresolba na ang problema, inilagay nila ang gamot sa kanilang sugat. Gusto ni Ji Wook malaman kung paano nalaman ni Hiyaong na may problema ang bata. Sinabi ni Hiyaong na ang kanyang ina ay isang tagapag-alaga ng bata na tumanggap ng mga bata sa mahabang panahon. Mayroong ilang mga bata na pinakitunguhan ng masama ng kanilang mga magulang. Kapag nakita mo sila ng madalas, natural na malalaman mo ang pagkakaiba. Sinabi ni Ji Wook na may malalim na ibig sabihin, buti na lang at mabuting tao ang nanay mo. Nagtataka rin si Hiyaong. Mukhang disente si Ji Wook, hindi niya inaasahan na marunong siyang makipag-away. Duda siya na madalas siyang binubugbog, kaya napilitan siyang matuto. Nagbukas ng puso si Ji
Ji-woo. Ang lola niya ang nagtuturo sa kanya. Ayaw daw niyang magmukhang ampon, kaya pinilit siyang matuto kung paano protektahan ang sarili. Nalungkot si Hyeong. Hindi pa tapos ang usapan, dumating na ang boss. Tumayo na lang siya at nagpaalam. Pagkaalis ni Hyeong, lumitaw ulit ang estranghero. Dinala niya si Ji-woo sa isang marangyang apartment at inilabas niya ang bank card at susi ng kotse. Basta sumunod lang si Ji-woo, magiging kanya ang lahat ng ito. Gusto ni Ji-woo malaman kung ang layunin niya ay kunin ang mga sikreto ng kumpanya o bantayan ang isang tao. Hindi niya inaasahan na isang kahilingan lang niya ang pumasok sa trabaho sa tamang oras at magtrabaho ng mabuti. Nagtaka si Ji-woo, nagduda siya na ang lalaking ito ay ang ama na hindi niya pa nakikilala. Hindi bagi ikaw ang tatay ko? Mayroon akong kakulangan sa sperm. Hindi mahulaan ni Hyeong ang dahilan kung bakit nagtatrabaho si Ji-woo sa kumpanya. Kung ano ang hindi niya nakikita, hindi siya mag-aalala. Inihagis niya ang mga litrato ng kasal nila ni Ji-woo sa storage room, ngunit hindi niya ito nakita. Pagkaalis niya, bumagsak ang isang kama at nahulog ang lahat ng litrato. Isang litrato ang kuha ni Ji-woo at ng kanyang ina. Si Jung Hae-jin ay gustong magtago sa kumpanya. Ngunit, si Kim Jong-yeol at isa pang lalaking empleyado ay inilipat sa kanyang grupo. Nag-alok ang empleyado na mag-outing. Nag-ayang kumain at mag-inuman si Jung Hae-jin. Sa gitna ng kasiyahan, lumabas si Jung Hae-jin para magpahangin. Sumunod si Kim Jong-yeol. Para kay Jung Hae-jin, si Kim Jong-yeol ay parang isang time bomb. Natatakot siya buong araw. Hindi maintindihan ni Kim Jong-yeol ang pakiramdam. Gusto niyang magkaroon ng magandang reputasyon sa kumpanya. Ngunit parang may hawak siyang bomba sa kanyang puso. Pagkatapos kumain, hinatid ni Kim Jong-yeol si Jung Hae-jin sa kanyang bahay. Sa tapat ng pinto, bigla siyang nakita ang kanyang lasing na ex-boyfriend na nakaupo sa sahig. Gusto ni Kim Jong-yeol na tawagan si Go Ki-joon para sunduin siya. Tumanggi si Jung Hae-jin, ayaw niyang gumawa ng malaking gulo at gusto lang niyang tawagan ng taxi ang kanyang ex-boyfriend. Nagselo si Kim Jong-yeol sa ginawa ni Jung Hae-jin at pinaghihinalaan niyang may nararamdaman pa rin si Jung Hae-jin para sa kanyang ex-boyfriend. Nag-away sila dahil sa hindi pagkakasundo. Naglaya si Kim Jong-yeol at sinubukan ni Jung Hae-jin na buhatin ang kanyang ex-boyfriend, ngunit hindi niya ito mabuhat. Bumalik si Kim Jong-yeol, binuhat ang ex-boyfriend at isinilid sa taxi. Kinabukasan, pagdating ni Jung Hae-jin sa trabaho, tinawag siya ng EC. Nakatanggap ang EC ng reklamo na may ebidensya ng harassment si Jung Hae-jin laban sa bagong empleyado. Ibinigay na halimbawa ang sinabi ni Jung Hae-jin kay Kim Jong-yeol. Dahil sa galit noong nakaraang gabi, na-establish ang harassment at inutusan ng EC na tanggalin sa posisyon si Jung Hae-jin. Sigurado siyang si Kim Jong-yeol ang nagsumbong sa kanya at naisip niya na itinulak siya ni Kim Jong-yeol pababa ng hagdan at pagkatapos ay inilagay siya sa kabaong. Pinaghihinalaan ni Jung Hae-jin na ang layunin ni Kim Jong-yeol sa pagdating sa kumpanya ay para i-promote siya, taasan ang sweldo, at ibalik siya sa kanyang orihinal na posisyon. Ngunit, hindi inaasahan, pumasok si Kim Jong-yeol nang hindi pinapansin ang mga pagharang at taimtim na sinabi sa lahat na hindi siya ang biktima, kundi siya ang asawa ni Jung Hae-jin. Dahil sa pagiging komplikado ng sitwasyon, inamin ni Jung Hae-jin ang kanilang relasyon para mapanatili ang kanyang posisyon. May balak si Jung Hae-jin na itago na inilipat niya si Kim Jong-yeol sa kanyang grupo, na hindi patas sa ibang empleyado. Agad-agad na kinuha ni Seo Min-kyung ang performance review na isinulat ni Jung Hae-jin para sa mga bagong empleyado, at puro masama ang review ni Kim Jong-yeol. Matapos basahin ng ET ang review, nagduda sila at ang insidente ng workplace harassment ni Jung Hae-jin ay naging away mag-asawa. Dahil dito, nakalusot sila sa pagsubok na ito at matapos ang insidente, pumunta silang dalawa sa rooftop upang magplano. Sa puntong ito, wala silang magagawa kundi magpanggap na mag-asawa. Pinasigla ni Jung Hae-jin si Kim Jong-yeol na magsaya, ngunit si Kim Jong-yeol ay nag-aalala pa rin dahil sa pag-iisip ni Jung Hae-jin na siya ang nagsumbong. Nasaktan siya dahil hindi siya pinagkatiwalaan ni Jung Hae-jin, kaya sinubukan niyang ibalik ang puso ni Kim Jong-yeol. Ipinakita ni Jung Hae-jin sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon ang kanyang tiwala kay Kim Jong-yeol. Tumayo siya sa mesa, tumalikod kay Kim Jong-yeol at nais niyang maglaro ng laro ng pagsubok sa tiwala. Hindi pinansin ni Kim Jong-yeol ang laro at umalis. Lumingon si Jung Hae-jin at nakita niyang wala na siya, kaya walang sabi siyang bumaba sa mesa, ngunit nadulas siya. Nang malapit na siyang mahulog, mabilis siyang sinalo ni Kim Jong-yeol at binuhat siya na parang prinsesa. Nalunod si Jung Hae-jin sa malumanay na mga mata ni Kim Jong-yeol at hindi na niya magawang makawala. Ang dalawang nagpapanggap na mag-asawa ay parang isang magkasintahan na nalulunod sa pag-ibig. Upang patahimikin ang lahat, ipinasa ni Jung Hae-jin kay Kim Jong-yeol ang mga estratehiya kung paano haharapin ang bawat isa. Una, sinadyang mang-inis ng ex-boyfriend ni Jung Hae-jin. Kapag nagduda siya sa relasyon nilang dalawa, dapat diretsahan siyang kontrahin. Siya ang asawa ko at matagumpay niyang napatahimik ang kanyang ex-boyfriend. Pagkatapos, pinag-usapan silang dalawa ng mga miyembro ng grupo at sinabing hindi sila komportable sa presensya ni Kim Jong-yeol. Nakita ni Jung Hae-jin ang kanilang pagkakamali. Sa sinabi nila, ibig sabihin bago dumating si Kim Jong-yeol ay komportable sila. Kung ganoon, mas mabuti pang bigyan sila ng mas maraming trabaho. Nagsisisi ang mga miyembro ng grupo at nagmamadaling umalis. Ang huling nagtanong ay ang superior
mentor at best friend ni Jung Hae-jin. Alam ni Jung Hae-jin na nahuhumaling siya sa kagandahan. Bago pa man siya magsalita, sinabi niya kay Kim Jong-yeol na gamitin ang kanyang kagandahan upang ilihis ang kanyang atensyon. Nalinlang si Seo Min-kyung sa ilang pangungusap ni Kim Jong-yeol at nakalimutan niyang itanong ang tungkol sa relasyon ng dalawa. Isang misteryosong tao ang dumating nang hindi inaanyayahan at naghintay sa kanya sa bahay. Inimbestigahan niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Kim Jong-yeol, ngunit hindi niya makita na siya ay kasal. Hula niya na hindi sila magkasama dahil hiwalay na sila. Kung nahihiya si Kim Jong-yeol, maaari siyang tulungan na harapin si Jung Hae-jin. Binalaan ni Kim Jong-yeol ang misteryosong tao na huwag magmadali. Si Jung Hae-jin ay kanyang asawa at nasiyahan ang misteryosong tao sa kanyang reaksyon. Pagkatapos ng lahat, kung mas marami siyang kahinaan, mas madali siyang kontrolin. Umalis si Kim Jong-yeol, naghintay para sa pag-alis ng misteryosong tao. Agad-agad na tumawag ang misteryosong tao sa chairman para makontrol ang kumpanya ni Jung Hae-jin. Ibig sabihin, tumawag siya sa tatay ng chairman. Pinagdudahan ng ulat ni Kim Jong-yeol ang pag-ibig ng chairman na si Jung Hae-jin dahil ayaw niyang malantad, kaya pumunta siya sa isang tindahan ng alahas. Gusto niyang i-renew ang pag-upa ng singsing na ginamit niya sa kasal. Ngunit sinabihan siya na binili na ni Kim Jong-yeol ang singsing bago matapos ang rental period. Hindi maintindihan ni Jung Hae-jin kung bakit binili ni Kim Jong-yeol ang singsing. Isang resulta lang ang naiisip niya. Gusto siya ni Kim Jong-yeol. Ang dalawa niyang matalik na kaibigan ay nagsabi na kung talagang gusto siya ni Kim Jong-yeol, hindi siya mawawala ng walang dahilan. Baka may girlfriend na si Kim Jong-yeol at gusto niyang bumili ng peres ng singsing. Nagustuhan niya ang singsing na dati niyang suot kaya binili niya ito. Sa kabilang banda, nagising si Han Ji-won sa ospital at nakita niya si Park Do-hoon na nakahiga sa sahig. Naalala ni Han Ji-won ang eksena kung saan bumangga sa kanya ang truck, kaya ginaisip niyang may nakikita siyang multo. Ipinakita sa kanya ni Park Do-hoon na totoo siya, at nang makita niyang okay lang siya, binayaran pa niya ang bayarin sa ospital. Bumili pa siya ng bagong telepono para sa kanya, kapalit ng sirang telepono, at umaasa siyang magkasundo silang dalawa. Narinig ni Han Ji-won mula sa nurse na binuhat siya ni Park Do-hoon papunta sa ospital. Naantig ang kanyang damdamin, at nang magpaalam siya kay Park Do-hoon, pinaalalahanan siya na kunin ang resulta ng blood test niya sa susunod na linggo. Pinapaalalahanan din siya na huwag magpuyat at muli siyang humingi ng paumanhin sa gulo na kanyang idinulot. Naiintindihan ni Han Ji-won na mabuting tao si Park Do-hoon, kaya pumayag siyang makipagkasundo, ngunit may isang kondisyon. Napilitang pumunta si Park Do-hoon sa isang welfare center bilang volunteer sa loob ng isang araw. Pagdating niya roon, nalaman niyang nandoon din si Han Ji-won para maglingkod sa komunidad. Hindi pa sila nagkikita sa kumpanya, kaya hindi nila alam ang pagkatao ng isa't iisa. Nakita niyang si Han Ji-won at ang kasama niyang babae ay naka-assign sa pagtuturo sa mga bata, habang siya naman ay inatasan na maglaba ng damit. Hindi siya nasisiyahan at sinabing may posisyon siya sa larangan ng edukasyon at gusto niyang magturo. Tumanggi ang direktor at sinabing ang mga guro na nagtuturo sa mga bata ay pinipili sa mga taong matagal nang nakikipaglaro sa kanila. Ang kasama ni Han Ji-won ay lumaki sa welfare center na iyon at si Han Ji-won naman ay naglilingkod sa komunidad simula pa noong high school, halos 7 tandang bawas 8 taon na. Tinanggap ni Park Do-hoon ang kanyang kapalaran at binuhat ang isang malaking palanggana ng mga nilabhang damit para isampay, ngunit hindi niya kinaya ang ganoong pisikal na trabaho. Nang malapit na siyang matumba, mabilis na kinuha ni Han Ji-won ang mga damit sa kanyang mga kamay. Ang mga damit ay ligtas, ngunit si Park Do-hoon ay nakaluhod sa sahig. Nagreklamo siya kay Han Ji-won na kakaiba siya, dahil ang normal na tao ay dapat na iligtas muna ang tao. Sinagot siya ni Han Ji-won na mas mahalaga na iligtas ang malinis na damit para hindi madumihan kaysa iligtas siya. Tinulungan ni Han Ji-won na magsampay ng mga damit si Park Do-hoon at parang naging magkaibigan sila dahil sa kanilang pag-aaway. Kinabukasan, sinundo ni Han Ji-won si Mo Jae-hae sa trabaho at bumili pa siya ng agahan para sa kanya. Tamad na kumakain si Mo Jae-hae habang nakahiga, kaya giinayos ni Han Ji-won ang upuan upang hindi siya mabulunan. Ngunit, biglang naging malapit ang distansya ng dalawa at naging awkward ang atmosphere. Natatakot si Han Ji-won na hindi niya makontrol ang kanyang sarili, kaya pinunasan niya ang gilid ng bibig ni Mo Jae-hae at umayos sa kanyang upuan. Nakita ni Mo Jae-hae ang singsing sa kamay ni Han Ji-won at tinanong siya kung may girlfriend na ba siya. Itinanggi ni Han Ji-won at habang ipapaliwanag pa sana niya, biglang tumunog ang telepono ni Mo Jae-hae. Ang kwento tungkol sa pagtulong nila ni Han Ji-won sa isang batang inabuso ay kumalat na. Gusto silang interviewin ng mga reporters at narinig din ni Park Do-hoon na may reporters na gustong mag-interview. Akala niya ay nalantad na ang pagiging volunteer niya sa welfare center at kapag tinanggap niya ang interview, malalaman ni Han Ji-won ang kanyang pagkatao. Kung ganon, malalantad din ang masasamang komento ni Park Do-hoon. Para paalisin ang mga reporters, galit na binuksan ni Park Do-hoon ang pinto ng conference room. Ngunit nalaman niya na si Mo Jae-hae ang pangunahing taong ini-interview. Lalo siyang nagulat nang malaman niya na si Han Ji-won na nakilala niya sa welfare center ay empleyado pala ng kumpanya. Nakita ni Han Ji-won na nagbigay ng senya si Park Do-hoon sa kanya, kaya di nagpanggap siya na ngayon lang sila nagkita at magalang na bumati. Habang nag-uusap sila, dumating ang manager na si Go Ki-jeon sa ilalim ng chairman para magbigay ng anunsyo. Matapos ang press conference, inanyayahan ng chairman si Mo Jae-hae at Han Ji-won na kumain. Nagulat si Han Ji-won nang malaman niya na ang manager na si Go Ki-jeon ay ang misteryosong tao na nagbanta sa kanya.
Nang umalis si Han Ji-won, inilagay niya ang isang recorder sa kanyang sapatos sa pinto. Nang bumalik siya, narinig niya ng malinaw ang pag-uusap na na-record. Ngayon, sigurado na siya na ang nasa likod ng lahat ay ang Vice President. Dahil sa takot na baka saktan nila si Mo Jae-hae, gusto niyang pigilan si Mo Jae-hae na tanggapin ang interview. Ngunit para kay Mo Jae-hae, ang pagiging kinatawa ng kumpanya para ma-interview at ang makasama sa hapunan ang chairman at ang kanyang asawa ay isang malaking karangalan. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Matapos ang interview, ang dalawa ay kumain kasama ang pamilya ng chairman at kasama rin nila ang mag-asawang ex-boyfriend. Mukhang interesado ang chairman sa pamilya ni Mo Jae-hae at tinatanong niya ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Matapos putulin ng asawa ng chairman ang kanyang pagsasalita, tinanong niya si Mo Jae-hae kung ano ang nagustuhan niya kay Han Ji-won. Para mapagaan ang tensyon, tumawa si Seo Min-kyung at sinabing na love at first sight si Mo Jae-hae sa gwapong si Han Ji-won. May pahiwatig na sinabi ng chairman kay Han Ji-won na dapat siyang magpasalamat sa kanyang mga magulang dahil binigyan siya ng ganoong kagandang mukha. Nagduda si Han Ji-won na ang chairman ay ang kanyang tunay na ama. Sa mapanukso niyang tono, sinabi niya na hindi niya alam kung sino ang kanyang ama. Ngunit ayon sa kanyang lola, ang kanyang ama ay masamang tao na hindi kinikilala ang kanyang sariling anak. Naging awkward ang atmosphere at para mapagaan ang tensyon, inutusan ng asawa ng chairman ang mga kabataan na uminom kasama siya. Umaga, nagising si Mo Jae-hae at Han Ji-won ng sabay at napagtanto nilang magkasama sila sa iisang kama. Bago pa man sila matauhan, nakita nilang nakahiga rin sa kama ang ex-boyfriend. Sabay-sabay silang sumigaw at dali-daling bumaba sa kama. Sa matinding sitwasyon, nakalimutan ni Han Ji-won ang pagpapanggap nila ni Mo Jae-hae bilang mag-asawa. Tumalon siya patungo sa ex-boyfriend at tinanong ni Mo Jae-hae kung bakit nasa kwarto niya ang dalawa. Nakakita ng pagkakamali ang ex-boyfriend at sinabing kung mag-asawa sila, dapat magkasama sila sa iisang kwarto. Ngunit ngayon, mukhang hindi lang sila hindi magkasama, kundi malayo pa sila sa isa't isa. Agad na lumapit si Han Ji-won kay Mo Jae-hae. Sa sandaling iyon, kumatok sa pinto si Seo Min-kyung na nasa labas. Nagulat ang tatlo, natatakot na hindi nila maipaliwanag ang kasalukuyang magulong sitwasyon. Sinubukan ni Mo Jae-hae na magpanggap na kalmado at sinabi sa dalawa na sabihin na wala silang maalala dahil sa pag-inom. Nakalimutan na nila ang nangyari kagabi. Pumasok si Seo Min-kyung sa kwarto. Hindi siya nagulat na makita ang tatlo na magkasama. Lumabas na kagabi, dinala siya, si Yoon Seung-hyun at ang chairman ang tatlong lasing sa kwarto. Dapat ay sa kabilang kwarto ang asawa niya. Ngunit nang umalis siya, lumabas ang lasing niyang asawa. Nahulog siya sa kabilang kwarto ni Mo Jae-hae. Nalaman niya ang nangyari mula sa staff at gusto sana niyang dalhin ang kanyang asawa. Ngunit ang tatlo ay walang malay at hindi nila narinig ang pagkatok sa pinto. Narinig na nila ng malinaw ang buong kwento. Huminga ng maluwag si Yoon Seung-hyun, masaya na hindi na niya kailangang magpaliwanag. Habang aalis na sana sila ni Seo Min-kyung, napansin niyang nawawala ang kanyang relo. Ginamit ni Mo Jae-hae ang kanilang nakaraang karanasan at pinaalalahanan siya na nasa loob ng kanyang sinturon. Nang makuha na niya ang kanyang relo mula sa kanyang sinturon, hindi naman niya makita ang kanyang telepono. Muli, pinaalalahanan siya ni Mo Jae-hae na nasa ilalim ng kumot. Nakita ni Seo Min-kyung na kinuha ng kanyang asawa ang telepono mula sa ilalim ng kumot, kaya di nagduda siya sa relasyon nila ni Mo Jae-hae. Bago sila ikasal, inakala niya na si Mo Jae-hae at ang kanyang asawa ay magkasama lang na nagtatrabaho. Ngunit ngayon, mukhang kakaiba ang pagkakakilala nila sa isa't-isa. Agad na namagitan si Han Ji-won at sinabing nagkakaintindihan sila dahil magkasama sila sa trabaho. Agad-agad na nag-acting si Mo Jae-hae at ang ex-boyfriend at sinabing ginagampanan nila ang kanilang mga sosyalistang karakter. Hindi nag-isip ng malalim si Seo Min-kyung. Bago siya umalis, nag-anunsyo siya ng mahalagang balita si Mo Jae-hae ay ang team leader ng Team 1 at ang kanyang ex-boyfriend ay na-promote bilang team leader ng Team 2. Si Han Ji-won ay inilipat mula sa Team 1 ni Mo Jae-hae patungo sa Team 2 at sa huli ay si Yoon Seung-hyun na ang mamamahala sa kanya. Lumabas na gusto ni Park Do-hoon na mag-iwasan sina Mo Jae-hae at Han Ji-won sa trabaho, kaya gusto sana niyang ilipat si Han Ji-won sa ibang departamento. Gusto ni Seo Min-kyung na tulungan ang kanyang asawa na ma-promote, kaya nagmungkahi si Go Ki-jeon na gawin siyang team leader ng Team 2 at ilipat si Han Ji-won doon. Kaya binanatili si Han Ji-won sa parehong departamento. Akala ni Seo Min-kyung na nakatulong ang kanyang plano sa tatlo, ngunit hindi niya alam na nalilito ang tatlo. Nag-aalala si Mo Jae-hae na kung magkasama sila sa trabaho, baka malaman ng ex-boyfriend ang relasyon nila ni Han Ji-won. Nagsisisi siya na nagpanggap siyang kasal, kaya sinabi ni Han Ji-won na kung gusto ni Mo Jae-hae na maghiwalay, makikipagtulungan siya. Napagtanto ni Mo Jae-hae na hindi pa ito ang tamang oras para maghiwalay, at nang makita niyang masakit ang ulo ni Han Ji-won, dinala niya si Han Ji-won para uminom ng soap na pampatanggal ng hangover. Nang makaalis ang dalawa, nag-angat ng ulo ang ex-boyfriend na nasa malapit at narinig niyang pinag-uusapan ng dalawa ang paghihiwalay. Mas lalo siyang nagduda sa kanilang relasyon. Umuwi si Han Ji-won at nakita niyang naghihintay sa kanya si Go Ki-jeon. Dati, gusto niyang malaman kung sino ang kanyang ama, kung bakit hindi siya at ang kanyang ina ang gusto niya, at kung bakit hindi siya naghanap sa kanila. Ngayon, naiintindihan na niya, may iba ng pamilya ang kanyang ama at higit pa roon, hindi siya nito mahal. Pinayuhan siya ni Go Ki-jeon na hindi mahalaga ang nakaraan, ang mahalaga ay kung bakit siya hinahanap ng kanyang ama at kung ano ang magagawa nito
nito para sa kanya sa hinaharap. Hindi tinanggap ni Han Ji-won ang ganoong klaseng sinasabi at sinabihan niya si Go Ki-joon na sabihin sa chairman na hindi na niya tatanggapin ang kabutihan niya at lilipat na siya sa bahay na ito. Sinundo ni Han Ji-won si Moo Jae-hae para magtrabaho at natatakot si Moo Jae-hae na baka ilantad ng ex-boyfriend ang kanilang relasyon dahil nag-date sila noon. Alam ni Yoon Seung-hyun kung paano umibig si Moo Jae-hae kaya gihi para harapin ang panganib. Naisip niya na dapat silang mag-acting bilang mag-asawa buong araw, hindi lang sa trabaho, para matulungan si Han Ji-won sa kanyang pag-arte. Sinabi niya sa kanya na papuriin siya kahit na may muta pa siya sa mata at kahit na may kulangot pa rin siya. Sabihin na lilinisin ang muta at tatakpan ang bibig kapag may kulangot, ngunit gusto pa rin niya ito. Kinakabahan si Moo Jae-hae sa panunukso, kaya agad na umatras si Han Ji-won at tinanong siya kung maganda ba ang kanyang pag-arte. Sa kumpanya, sumakay silang dalawa sa elevator kasama ang kanilang mga kasamahan. Itinulak ni Han Ji-won si Moo Jae-hae sa dingding at niyakap siya, ipinagpatuloy ang pag-arte. Ang sweet ng mag-asawa at si Moo Jae-hae ay tinutukso na naman, ngunit hindi siya susuko. Paglabas ng elevator, agad siyang humawak sa braso ni Han Ji-won. Magkasama silang pumasok sa opisina at sa tanghalian, kinuha ni Moo Jae-hae ang sushi na inihanda niya para sa lahat at nagsinungaling na gawa ito ni Han Ji-won para sa kanya. Kinurot ni Moo Jae-hae si Han Ji-won, kaya wala siyang nagawa kundi aminin na siya ang gumawa. Masaya ang lahat na tikman, ngunit nagulat sila nang makita nilang kumunot ang noo ng bawat isa. Tinikman ni Moo Jae-hae ang isang piraso at napagtanto niyang sinisira niya ang sarili. Wala siyang magawa kundi purihin ang sarili at ang kanyang mga kasamahan ay nagbubulungan sa opisina na may nagsumbong sa kumpanya. Pang-aabuso ng mga karapatan ng empleyado at ngayon ay iniimbestigahan ng ET ang lahat ng empleyado. Nabalitaan na kung may makitang sinumang lumalabag sa mga patakaran, hahabulin sila ng kumpanya. Nataranta si Moo Jae-hae at para hindi mahalata ang anumang kaduda-dudang kilos, pinilit niyang tumira sa kanyang bahay si Han Ji-won. Ang atik sa rooftop ang bagong bahay na inayos niya para kay Han Ji-won. Nagreklamo si Han Ji-won na wala itong banyo at kusina. Nagulat si Moo Jae-hae at nagtaka kung paano niya nalaman ang mga bagay na ito kahit hindi pa siya nakakapasok. Nagkunwari si Han Ji-won at sinabing karaniwang walang ganoon ang mga attic room. Kinuha ni Moo Jae-hae ang mga gamit sa paglilinis at nakita ni Han Ji-won ang silid at nagbulong. Matagal na siyang hindi nakapunta dito. Pumasok si Han Ji-won sa silid at nakita niyang nakakalat sa sahig ang kanilang wedding photo ni Moo Jae-hae. May mga larawan sa tabi ng mga wedding photo nila, kasama na ang litrato niya at ng nanay ni Moo Jae-hae. Bumalik ang alaala niya sa 9 na taon ang nakalilipas nang dalhin niya ang kanyang bagahe dito at sinabi ng nanay ni Moo Jae-hae na tawagin siya nitong nanay o kung ano paman. Hanggang ngayon, naalala pa rin niya ang mainit at malambing na ngiti ng nanay ni Moo Jae-hae. Sa kabilang banda, pumunta si Park Do-hoon sa welfare center sa pangalawang pagkakataon at noong nakaraang beses, nag-alala siya sa paglalaba. Matalino siyang nag-donate ng ilang washing machine at dinala pa niya si Moo Jae-hae para tulungan siya sa trabaho. Nakatanggap si Han Ji-won ng tawag mula sa direktor at nalaman niya na nag-donate si Park Do-hoon ng washing machine. Nagduda siya na tinatamad si Park Do-hoon. Biglang nag-inspeksyon si Park Do-hoon at nagbago ang kulay ng mukha niya nang makita si Moo Jae-hae. Nagsinungaling si Moo Jae-hae kay Han Ji-won at sinabing siya ang author ng isang fairy tale. Dahil ayaw niyang malaman ni Han Ji-won na siya ang author ng 18 Hyunboja, na alam ni Han Ji-won na may kinalaman kay Park Do-hoon na siya ang author ng Hyunboja. Kapag nakita ni Yoon Seung-hyun na nagkita sina Park Do-hoon at Moo Jae-hae, lalantad na si Moo Jae-hae ang author ng Hyunboja. Para matulungan si Moo Jae-hae na itago ang kanyang pagkatao, hinawakan ni Park Do-hoon ang kamay ni Moo Jae-hae at tumakbo sila bago pa man makalabas si Yoon Seung-hyun. Huminto sila ng humihingal at tiningnan ni Park Do-hoon si Moo Jae-hae nang ngumingiti. Biglang naantig ang kanyang puso at naramdaman niya ang matinding pag-ibig. Hindi maintindihan ni Moo Jae-hae kung bakit siya tumakbo at aksidenteng nasabi ni Park Do-hoon ang pangalan ni Yoon Seung-hyun. Nang makita niyang nagduda si Moo Jae-hae, agad siyang nagkunwari. Gusto niyang malaman kung bakit pinangalanan ni Moo Jae-hae ang lalaking bida sa kanyang kwento na Yoon Seung-hyun. Nahiya si Moo Jae-hae at sinabing ang taong gusto niya ay nagngangalang Yoon Seung-hyun. Nagulat si Park Do-hoon at hindi niya inaasahan na ang bagong sibol na pag-ibig ay mamatay agad. Naghanap si Park Do-hoon ng dahilan at sinabi kay Moo Jae-hae na umuna na siya. Pupuntahan niya si Yoon Seung-hyun. Napansin ni Moo Jae-hae na may allergy sa daliri si Park Do-hoon at hula niya ay dahil ito sa paglalaba. Hindi siya nagdalawang isip na bumili ng gamot at hanapin si Park Do-hoon. Ngunit, nakita niya na paalis na si Park Do-hoon at ang kasama niya ay si Yoon Seung-hyun. Ayaw ni Han Ji-won na makita siya ni Yoon Seung-hyun, kaya dali-dali siyang umupo sa sulok ng pader para magtago. Nakita rin ni Park Do-hoon si Han Ji-won at walang sinabi na itinulak si Yoon Seung-hyun sa kotse at umalis. Matapos umalis sa welfare center, nakatanggap si Han Ji-won ng bagong misyon para patunayan na nakatira siya kay Moo Jae-hae. Nag-host si Moo Jae-hae ng isang housewarming party at inanyayahan niya ang mga kasamahan niya para kumain at uminom. Si Han Ji-won at ang isa pa niyang kaibigan ay dumating para tulungan siyang magdekorasyon ng bahay at gumawa ng mga ebidensya na magkasama silang nakatira. Pagpasok pa lang nila, nagtataka ang ex-boyfriend at tiningnan ang paligid at sinabing walang kagamitan na pangkasal sa bahay. Gaya ng dati, nagtataka si Seo Min-kyung kung paano niya nalaman ang dating bahay ni Moo Jae-hae. Nagpaliwanag si Yoon Seung-hyun na nautal at mabilis na nag-isip si Han Ji-won at sinabing hindi dito ang bagong bahay nila. Nanatili lang si Han Ji-won at nawala ang pagdududa. Tumawa ang lahat. Pinuri
Pinuri ng empleyado na may gusto kay Han Ji-won na siya ay napakabait na tao at gustong-gusto siya ng mga babae. Ang mga babae na nag-training kasama niya ay nagrereklamo dahil sa maagang pagpapakasal niya. Bakit nakahanap ang babaeng iyon ng isang matangkad at gwapong tao na tulad niya? Umuwi na ang lahat. Humingi ng paumanhin si Mo Jae-hae kay Han Ji-won dahil naantala niya ang kanyang mga relasyon. Sabi ni Han Ji-won, kaya kong gawin ang mga bagay na iyon. Matapos sabihin iyon, lumapit siya kay Mo Jae-hae ng buong pagmamahal. Tiningnan ni Mo Jae-hae ang mukha ni Han Ji-won na papalapit at hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. Kinuha ni Han Ji-won ang susi sa likod niya at sinabi sa kanya na ang kanyang puso at katawan ay iisa, na ang kanyang katawan ay pupunta sa kung saan ang kanyang puso. Ilang beses nang kinabahan si Mo Jae-hae kay Han Ji-won. Isang beses lang ang buhay at ayaw niyang palampasin ang pagkakataon. Nang malaman niya ito, tumakbo siya sa rooftop at hinalikan si Han Ji-won. Ngunit nang halikan siya ng peking boyfriend, lumayo siya. Sinabi niya na ang ginawa niya ay para lang sa ex-boyfriend. Lumabas na matapos ang party, hinatid ni Han Ji-won si Yoon Seung-hyun. Sa kanyang pag-uwi, nakita niya ang ex-boyfriend ni Mo Jae-hae na bumalik at nag-aalala siya sa sitwasyon ni Mo Jae-hae at Han Ji-won. Natakot si Mo Jae-hae na malantad ang kanilang peking kasal, kaya tinawagan niya si Han Ji-won. Bilang bahagi ng pag-arte, tumakbo si Han Ji-won sa rooftop at hinalikan si Mo Jae-hae. Nang umalis ang ex-boyfriend, inangat niya ang kanyang ulo at masaya siyang nakaligtas. Habang lihim na natutuwa si Han Ji-won, natapon sa kanya ang malamig na tubig. Galit siya na sa kritikal na sitwasyon, hinalikan siya ng peke. Ipinaliwanag ni Mo Jae-hae na hindi iyon halik, kundi pagdampi lang ng mga labi. Hindi siya binigyan ni Han Ji-won ng pagkakataon na magpaliwanag, niyakap ang mukha niya at hinalikan siya. Matapos ang halik, ayaw nang itago ni Mo Jae-hae ang kanyang nararamdaman at gusto niyang ipagtapat ang kanyang pag-ibig kay Han Ji-won. Ngunit galit si Han Ji-won at hindi siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. Kung pag-arte lang at walang nararamdaman, kaya niyang gawin ang kahit na anong bagay. Kaya simula ngayon, kailangan ko ring maging masaya sa kanya. Gusto nilang dalawa ang isag-iisa. Ngunit nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil sa mga misunderstanding. Ngunit ang halik na iyon ay nagpakilig sa kanilang dalawang puso. Buong gabi, ang dalawa ay naglalaro sa rooftop at hindi sila mapakali sa ilalim. Umaga, sumakit ang tiyan ni Han Ji-won at nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Walang banyo sa rooftop at nahihiya siyang gamitin ang banyo kasama ang dalawang babae. Nagmamadali siyang pumunta sa pampublikong banyo, ngunit hindi pa siya nakakalabas sa bakuran. Tinawag na siya ni Go Ki-joon para mag-agahan at tumanggi siya. Pagkatapos, nakasalubong niya si Seo Min-kyung na bagong dating. Ipinakita ni Seo Min-kyung ang mga bagong bili niyang pagkain at inanyayahan niya si Han Ji-won na kumain kasama niya. Nagmamadaling dumating si Ji-woo sa puntong pinapawisan na siya, kaya sa kanyang pagmamadali ay sa banyo, sa ibaba na lang siya gumamit. Pagkatapos niyang mag-flush, tinawag ulit siya ni Gyangon para kumain, pero galit pa rin si Ji-woo kay Hiyaw. Kaya naupo siya at nagpatuloy sa pakikipag-away kay Hiyaw. Inilantad ni Gyangon ang halik nila sa rooftop kagabi. Nagreklamo si Ji-woo na si Hiyaw ang unang gumawa. Nagreklamo naman si Hiyaw na binali ni Ji-woo ang braso niya at saka siya hinalikan, pero ayaw nilang aminin na magkasama sila. Nag-away ulit sila tungkol sa kung nagdampi lang ba o naghalikan talaga sila kagabi. Pagkatapos kumain, nakipagkita si Gyangon sa direktor. Nalaman na niya na siya ang direktor ng kumpanya ni Hiyaw. Tinanggap niya ang formal na paghahanay at hindi na hiningi sa direktor na magtrabaho sa welfare center. Inaasahan niyang hindi na sila magkikita pa muli. Ayaw ng direktor na hindi na niya makikita si Gyangon. Kaya inanyayahan niya itong kumain na akmang tatanggi na sana si Gyangon. Nang biglang lumingon siya at nakita niya ang abusadong ama na matagal na nanamantala sa kanya at sa kanyang ina. Muling bumalik ang matinding sakit at takot na dinanas niya noon. Takot na takot siyang hinila ang kamay ng direktor at tumakbo sila palayo. Huminto sila sa isang eskinita. Hindi mapakalma ni Gyangon ang kanyang sarili at hindi niya mapigilang umiyak. Hindi tinanong ng direktor kung ano ang dahilan, bagkus ay hinubad niya ang kanyang jacket at ipinatong ito sa kanya at umupo sa tabi niya habang inaaliw siya sa pamamagitan ng pagkanta. Sa sali ng kanta, naaalala ni Gyangon ang bawat sandali mula nang makilala niya ang direktor. Bagamat nagkakilala sila dahil sa malisyosong komento, malaki ang naitulong sa kanya ng direktor. Hindi maiwasan ni Gyangon na magkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Ayaw ng direktor na ito na ang huling pagkikita nila. Pero nakikita ni Gyangon na magkaiba ang kanilang kalagayan. Bukod pa roon, ayaw niya ring malaman ni Hazud na siya si Hyun Boza, ang manunulat. Pinakamabuting huwag na lang silang magkita. Hindi mapigilan ng direktor ang kanyang pagtingin kay Gyangon. Marami siyang isinulat na papuri sa bagong kwento ni Gyangon. Pinuri niya ang kwento na isinulat niya na ayaw niyang tigilan sa pagbabasa. Tuwang-tuwa si Gyangon sa ginawa ng direktor. Sa tuwa niya, tinawagan niya si Hazun. Nagreklamo si Hazun na inaalipin siya ng direktor. Hindi lang siya pinasama ng direktor para sa public service. Bago pa man iyon, inutusan na siya nito na tulungan siyang magsulat ng mga malisyosong komento. Mula kabanata 51 pataas ng kwento ni Hyun Boza, siya ang nagsulat ng mga iyon. Naalala ni Gyangon ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa istasyon ng pulis. Ito ay dahil sa mga mapanirang komento sa kabanata 51. Ngunit hindi niya inakala na si Hazun mismo ang sumulat ng mga komentong iyon. Sa kabilang banda, unti-unting lumalamig ang galit ni Jiwoo. Para makipagbati kay Hyun, sinadya niyang higpitan ang takip ng garapon. Kinuha rin niya ang baterya ng DC remote at sinira pa nga ang ilaw. Sa sandaling hinan siya ng tulong ni Hyun, sasamantalahin niya na ring makipagbati sa kanya. Ngunit, hindi niya inaasahan na masyadong mahigpit ang takip ng garapon na kahit siya ay hindi na ito mabuksan.
Habang si Hyun naman ay walang kahirap-hirap na binuksan ang garapon sa pamamagitan ng pagtapik sa ilalim nito. Hindi niya rin magamit ang V-remote, kaya agad na ikinonekta ni Hyun ang kanyang telepono. Hindi rin gumagana ang ilaw. Tumayo si Hyun sa upuan at kinumpuni ito gamit ang isang kamay. Ang kanyang plano na makipagbati ay muntik ng mabigo. Napasama ang loob ni Jiwoo. Para makamit ang kanyang layunin, humingi siya ng tulong sa kanyang kasal na babaeng katrabaho. Paano ba makipagbati sa iyong kapareha kapag galit siya? Tinuruan siya ng kanyang katrabaho na isipin kung ano ang nagawa niyang ikinagalit ng kanyang kapareha. Dapat niyang tiyakin na hindi na niya gagawin ang bagay na iyon muli. Nanginginig si Jiwoo. Ang problema nila ni Hyun ay tungkol sa halik na iyon. Hindi niya kayang huwag halikan si Hyun habang buhay. Nang makita ng kanyang katrabaho na may masama siyang pakiramdam, agad itong nagalit. Padabog siyang sinigawan. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Huwag ka nang magpakasal. Mamuhay ka nang mag-isa. Walang nagawa si Jiwoo. Sinunod niya na lang ang sinabi ng kanyang katrabaho at nagsulat siya ng sulat ng paghingi ng tawad para ibigay kay Hyun. Tiniyak niya na hindi na niya hahalikan si Hyun muli. Labis ang kumpiyansa ni Jiwoo. Ngunit hindi niya inaasahan na nagising si Hyun at agad na ginawang bola ang sulat ng paghingi ng tawad. Inutusan siya ni Hyun na dalhin siya sa isang lugar. Gusto niyang bigyan si Jiwoo ng isang lugar na mahihigaan para makatulog siya ng maayos. Umakyat si Hyun sa rooftop. Nakita niya si Jiwoo na nakatulog sa sahig. Para maging mas komportable ang tulog ni Jiwoo, dinala niya ito para bumili ng bedsheet. Masyadong mahal ang bedsheet na pinili ni Hyun. Mahirap para sa kaunting sahod ni Jiwoo na bayaran ito. Gusto niyang pumili ng mas mura. Taos puso niyang sinabi, sana say makumutan ka ng malambot at komportableng kumot. Makatulog ka sa isang kama. Sa ganitong paraan, kahit na magdusa ka sa araw, kapag umuwi ka at humiga sa kama, gagaling ka. Hindi maiwasan ni Jiwoo na magkaroon ng damdamin kay Hyun dahil sa kanyang kabaitan. Buong puso siyang nagpahayag na gusto niya si Hyun. Gustong-gusto niya na nalunod na ang kanyang puso. Sinabi rin sa kanya ni Hyun, pakiusap, hintayin mo ako. Kapag hindi na niya kailangang isipin ang kanyang karera, pagsusulit o promosyon, hindi na niya kailangang mag-alala na mabubuking ang kanilang peking kasal. Maaari na siyang isipin si Jiwoo na mag-isa. Opisyal na silang magsasama. Inamin ni Hyun, ito ang mga salitang gusto niyang sabihin noong hinalikan niya si Jiwoo. Ngunit sinira ito ng kanyang dating kasintahan. Kaya mo ba akong hintayin? Aalagaan kita. Pumunta si Hyun at ang kanyang dating kasintahan sa welfare center upang pag-usapan ang kanilang kooperasyon. Nang malaman ng direktor na sila ay galing sa Kakunbi Education, kusang loob siyang nagtanong kung kilala ba nila si Jiwoo na bagong empleyado sa kanilang kumpanya ngayong taon. Nalaman niya na kasama si Jiwoo sa kanilang grupo, kaya posibleng madalas siyang bumisita sa hinaharap. Tuwang-tuwa ang direktor. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi sa isang babaeng nagngangalang Yuna na pinagpala siya. Nahihiyang lumabas si Yuna. Napansin ng dating kasintahan na may kakaiba, kaya tinanong niya ang direktor kung paano niya nakilala si Jiwoo. Sinabi ng direktor na si Jiwoo ay isang volunteer teacher dito sa loob ng 7 tandang bawas 8 taon. Si Yuna ay kanyang teaching assistant. Gusto niya talaga si Jiwoo. Nagtaka ang dating kasintahan, pero kasal na si Jiwoo. Bago pa siya matapos magsalita, sinipa na siya ni Hyun. Inakala ng direktor na si Jiwoo at Yuna ang sinasabi niya. Sinabi niyang pareho pa silang nasa kabataan. Hindi kailangang magmadali sa pag-aasawa. Sang-ayon siya na mag-date muna sila. Pag-alis sa welfare center, tinanong ng dating kasintahan si Hyun kung peke ba ang kasal niya kay Jiwoo. At tinakot niya pa ito. Kung hindi siya magsabi ng totoo, tatanungin niya ang direktor. Hindi na maitanggi pa ni Hyun. Ang kanyang katahimikan ang naging sagot. Masyadong malaki ang tiwala sa sarili ng dating kasintahan. Akala niya, dahil nasaktan si Hyun na nagpakasal siya, kaya naghanap na lang ito ng basta-bastang mapapangasawa. Humingi siya kay Hyun ng kaunting oras. Ano man ang mangyari, mag-divorce man siya o hindi kay Erin, babalikan niya si Hyun. Hindi inaasahan ni Hyun na makakaya niyang sabihin ang mga walang hiya na salita na iyon. Kinuha niya ang payong sa trunk ng sasakyan at inihagis ito sa kanya. Ang sikreto ng kanilang peking kasal ay nalaman ng kanyang dating kasintahan. Gusto ni Hyun na ipaalam ito agad kay Jiwoo. Saktong-sakto, mayroon din si Jiwoo na gustong sabihin sa kanya. Habang wala si Hyun sa bahay kanina, nagsusupot ng basura si Jiwoo sa labas. Nakita niya na hinahanap siya ng team leader Gyang. Prangkang sinabi ni team leader Gyang na tinanggal siya sa trabaho ng asawa ng presidente. Pumunta siya para sabihin sa kanya. Alam na ng asawa ng presidente na umiiral siya. Sinabi niya na pag-isipan niyang mabuti kung paano niya protektahan ang kanyang asawa. Nagulat si Jiwoo sa biglaang pangyayaring ito. Pahiwatig sa kanya ng team leader Gyang. Kung gusto mong makalabas ng buhay sa lungga ng tigre, kailangan mong maging tigre. Gusto ni Jiwoo na sabihin kay Hyun ang kanyang pagkatao. Gusto rin ni Hyun na sabihin kay Jiwoo na nalaman na ng kanyang dating kasintahan ang kanilang sikreto sa peking kasal. Kung pareho silang may gustong sabihin, iminungkahi ni Jiwoo na ayusin muna nila ang kwarto. Pagkatapos nilang maglinis, saka na sila mag-usap. Tinulungan siya ni Hyun sa pagbitay ng kortina. Hindi siya abot, kaya tumalon siya para abutin ito. Nang makita ito ni Jiwoo, pumunta siya sa likuran niya at tinulungan siyang ikabit ang kortina. Lumingon si Hyun at saktong-sakto, magkaharap sila ni Jiwoo. Nagkatinginan sila at uminit ang atmosphere. Hindi na nila napigilan ang kanilang sarili. Ngunit saktong-sakto, bubuksan na nila ang pinto nang biglang dumating ang direktor. Hindi ka talaga si Kim Jiwoo, kundi si Bob Z. Ikaw ba ang anak sa labas ng pamilya? Nagulat si Jiwoo nang malaman niyang si Hajun pala ang malisyosong nagkomento sa kanya. Ang taong kinasuhan niya. Naalala niya kung paano hindi man lang nagpaliwanag ang direktor sa kabila ng pagiging
maling akda sa kanya. Kasama ng maraming beses na inalagaan niya ito, nagduda siya na gusto siya ng direktor. Para patunayan ang kanyang hinala, palihim siyang pumunta sa welfare center para hanapin ang direktor. Nang makita niya kung paano matyaga at mapagmahal ang direktor sa mga bata, lalo pa siyang nagkaroon ng magandang impresyon at paghanga sa kanya. Naglakas loob siyang magtanong kung gusto ba siya ng direktor. Dahil nabunyag na ang kanyang damdamin, hindi na itinago ng direktor ang kanyang nararamdaman. Prangkahan niyang inamin na matagal na siyang mahal. Hinihiling niya na bigyan siya ng pagkakataon na makasama siya. Umaasa siya na magiging tulad sila ng nabasa niya sa isang nobela. Matapos ang isang masayang pagtatapos, si Jiwon ay natagpuan ang sarili niyang napukaw. Ngunit ang kanyang masamang pamilya ang dahilan kung bakit hindi siya naniniwala na darating sa kanya ang kaligayahan. Kaya, tinanggihan niya ang damdamin ng direktor. Hiniling niya na huwag na silang magkita muli, ngunit ang direktor ay sumunod sa kanya at nais siyang pigilan. Hindi niya inaasahan na maririnig ni Hajun ang kanilang pag-uusap. Nalaman ni Hajun na siya ang may akda ng Gaeon Buja. Si Hajun ay nagulat at ang Gaeon ay walang matatakbuhan. Dahil sa takot na mahihirapan si Gaeon, hinila siya ng direktor sa kotse at umalis at dinala siya sa kanyang bahay. Ang direktor ay ayaw pa umalis at si Gaeon ay hindi rin mapakalma, ngunit isinara niya pa rin ang pinto. Nang aalis na sana ang direktor, bigla niyang natanggap ang tawag ng kanyang ina. Nalaman niya na si Jiwook ay ang hindi kinikilalang anak ng kanyang ama at dumating siya para agawin ang kanyang mana. Ang galit ay sumira sa isip ng direktor at sumugod siya para tanungin si Jiwook. Bakit niya itinago ang kanyang pagkatao at nagtrabaho bilang isang empleyado? Sinusubukan ba niyang agawin ang posisyon niya bilang direktor? Ipinaliwanag ni Jiwook na ipinanganak siyang walang ama at wala siyang alam tungkol sa kanyang pagkatao. Kamakailan, may nagbanta sa kanya kaya kailangan siyang magtrabaho sa kumpanya. Hindi pa nagtagal bago niya nalaman kung sino ang taong nagbanta sa kanya. Hindi naniwala ang direktor sa sinabi ni Jiwook. Bago umalis, utos niya na dapat mag-resign si Jiwook at Hayaong mula sa kumpanya. Si Jiwook ay nakadama ng matinding pagkakasala dahil sa epekto nito sa trabaho ni Hayaong. Ngunit si Hayaong ay napaka-optimista. Ang gusto niya ay ibagsak ni Jiwook ang direktor. Bumalik sa bahay ang direktor para harapin ang kanyang ama. Ngunit nakita niya ang kanyang ina na sinisira ang paboritong bulaklak ng kanyang ama. Hindi na mapakalma ang kanyang ama. Sumigaw siya na pinapasok niya si Jiwook sa kumpanya dahil gusto niyang maging matagumpay ang direktor sa pamamagitan ng kompetisyon. Hindi matanggap ng kanyang ina na may hindi kinikilalang anak ang kanyang asawa at nagbibigay siya ng kaaway para sa kanyang anak. Nagkunwari siyang puputulin ang bulaklak at lumuhod ang kanyang ama at nagmakaawa. Sa halip na putulin ang bulaklak, mas mabuti pang putulin na lang ang kanyang buhok. Lumapit ang ina ng direktor na may dalang gunting. Umalingaw-ngao sa buong silid ang mga sigaw at iyak. Matapos mangyari ang insidente, si Hayaong ay hindi kaagad ito matanggap. Ang taong nag-iwan sa mag-inang Jiwook ay ang presidente mismo. Pinahiga niya si Jiwook sa kama at tinakpan ang kanyang mga mata. Medyo nasaktan ako, tinakot ka ng mga tao. Naawa si Hayaong kay Jiwook dahil wala siyang makausap. Kailangan niyang pasanin ito ng mag-isa. Nais niyang ibahagi ang kalungkutan ni Jiwook. Nang marinig ni Jiwook ang mga salitang nakapagpapainit sa puso ni Hayaong, binuksan niya ang kanyang puso. Mula pagkabata, hindi niya alam kung sino ang kanyang ama at iniwan siya ng kanyang ina. Palagi siyang nais na maging isang taong kailangan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang wakas. Tila walang nangyari sa kanyang kapanganakan at buhay na katulad ng kanyang inaasahan. Naramdaman niya ang kawalan ng lakas at kalungkutan. Tinakpan ni Hayaong ang mga mata ni Jiwook. Hinalikan niya ito at sinabi na sa hinaharap magiging magkasama sila. Wala nang lihim sa pagitan nila. Nang marinig ito, umupo si Jiwook at hinalikan si Hayaong pabalik. Matapos umalis ni Hayaong, kinuha ni Jiwook ang kanyang larawan kasama ang ina ni Hayaong. Ito ang isa pang lihim na itinago niya. Kinabukasan, si Hayaong at Jiwook ay bumangon at pumasok sa trabaho gaya ng dati. Hindi nila inaasahan na pagpasok pa lang nila sa kumpanya, nakita na nila ang anunsyo ng pagbabago sa tauhan. Si Hayaong ay unang naapektuhan, habang si Jiwook ay pansamantalang sinuspinde habang naghihintay ng utos. Alam ni Jiwook na mahalaga kay Hayaong ang trabaho na ito. Alam din niya kung gaano karaming sakripisyo ang ginawa niya para dito. Upang mapanatili ang posisyon ni Hayaong, tinawag niya ang direktor. Idineklara niya na hiwalay na sila ni Hayaong at nagsumite si Jiwook ng resignation letter. Nakiusap siya na huwag idamay si Hayaong sa kanilang galit. Nang makita ng direktor ang singsing sa kamay niya, alam niyang sinabi lang niya na hiwalay na sila para protektahan si Hayaong. Bago pumasok sa trabaho, tinuruan siya ng kanyang ina kung paano harapin si Jiwook. Ipadala si Jiwook sa ibang bansa at huwag na siyang bumalik. Naisip ng direktor na medyo sobra na iyon. Gusto niyang gawin ito sa sarili niyang paraan. Ngunit sa loob ng maraming taon, tiniis na ng kanyang ina ang pagtataksil ng kanyang asawa. Ngayon, ayaw na niyang magtiis pa na maapektuhan ang kanyang anak. Binalaan niya ang direktor na huwag siyang bigin tulad ng ginawa ng kanyang ama. Sinunod ng direktor ang utos ng kanyang ina at inutusan si Jiwook na umalis ng bansa. Kung hindi siya papayag, ibabalik niya ang lahat ng sakit na dinanas ng kanyang ina na pinarami pa sa taong gusto ni Jiwook na protektahan. Ayaw ni Jiwook na maghiwalay sila ni Hayaong. Lalo na ayaw niyang sirain ang buhay niya, kaya nahirapan siyang magdesisyon. Pumunta si Hayaong sa rooftop para hanapin siya at para pasayahin siya. Nagdala siya ng bubble blower. Inisip ni Hayaong na
na nahihiya si Jiwook sa kanya. Sinabi niya sa kanya na sa kanyang karanasan, maraming recruiter ang mag-aagawan sa pagkuha sa kanya. Sa panahong iyon, lilipat siya sa kalabang kumpanya para tulungan si Jiwook na maghiganti. Akala ni Jiwook ay malulutas na ang problema sa pagsasabi lang na hiwalay na sila. Ngunit ang buhay ay hindi tulad ng isang panaginip. Nagsabi rin ng totoo si Hayaong. Noong panahong iyon, inakala niya na ang peking kasal ay magiging madali. Hindi niya inaasahan na halos mabunyag ang peking kasal. Buti na lang at matalino siya. Nang dumating ang dating kasintahan niya para kumpirmahin, ginamit niya ang paghihiwalay sa halip na peking kasal upang linlangin siya. Si Hayaong ay ibinaba sa posisyon at ang dating kasintahan ay naging nag-iisang team leader. Ngunit hindi siya masaya. Sa halip, nag-aalala siya para sa sitwasyon ni Hayaong. Nagdududa pa nga siya na si Yerin ang dahilan ng pagbaba ng posisyon ni Hayaong. Tinanong siya ni Yerin kung nag-aalala siya para sa kanyang kasamahan na si Hayaong na sabay nilang pinasukan o kung nag-aalala siya para sa dating kasintahan na si Hayaong. Sa puntong ito, naintindihan na niya. Alam na ni Yerin ang relasyon nila ni Hayaong. Sobrang gulat niya na halos magdulot siya ng problema. Pumunta si Hayaong sa isang rural na lugar para magtrabaho. Nagulat siya nang makita niya si Jiwook na naghihintay sa kanya sa tren. Si Jiwook ay nasa ilalim ng suspensyon. Gusto niyang gawin ang lahat para makasama siya. Kasabay nito, si Hayaong ay kusang loob na nakipagkita kay Hayaong. Humingi siya ng paumanhin kay Hayaong sa pagsulat ng masamang komento. Naintindihan ni Hayaong na pinilit siya ng direktor na gawin ito. At itinago din niya ang kanyang pagkatao mula kay Hayaong. Nagsorry sila sa isa't-isa at nagpatawaran. Napansin ni Hayaong na gusto ng direktor si Hayaong. Si Hayaong ay hindi rin walang damdamin para sa direktor. Nang tanungin ni Hayaong ang tungkol sa sitwasyon ng direktor, nagsabi siya ng totoo na sa mga araw na ito, ang mga damdamin ng direktor ay napakabigat. Nang tiningnan ng direktor ang mga litrato sa Welfare Institute, naalala niya ang sinabi ni Jiwook noon. Sinabi ni Jiwook na ang kanyang pag-iral ay isang kasalanan. Ang kanyang puso ay medyo natinag. Siguro si Jiwook ay wala ring magawa. Si Jiwook ay nasa tabing dagat at naghihintay kay Hayaong na matapos ang kanyang trabaho. Nakita niya ang isang kuya na naglalaro kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Naalala niya ang sinabi ng direktor sa kanya noon, na magkasama silang nagsampay ng damit at nagkaroon sila ng magandang relasyon. Inutusan siyang ituring siya na parang kuya niya. Hindi pa naranasan ni Jiwook ang init ng pamilya. Nais niya na sana ay may kapatid siya. Ngunit sa kasamaang palad, ngayon na mayroon na siyang kuya. Siya naman ang kapatid na hindi tinatanggap. Ang pagdating ni Hayaong ay nakatulong kay Jiwook na mawala ang kanyang kalungkutan. Sila ay naglaro sa tabing dagat, tinikman ang mga lokal na pagkain, at naglakad sa aquarium. Bawat lugar ay nag-iwan ng magagandang alaala. Sa bihirang sandali ng kaligayahan, naalala ni Hayaong ang kanyang ina. Noong taong iyon, pagkatapos mamatay ng kanyang ama, agad siyang lumipat mula sa bahay. Pagkatapos ng 5 taon, nang bumalik ang kanyang ina sa probinsya, bumalik din siya sa bahay. Kung nanatili sana siya sa tabi ng kanyang ina, marahil ay hindi sana ito nagkaroon ng Alzheimer's disease. Gusto niyang malaman kung paano namuhay ang kanyang ina noong wala siya doon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya ito malalaman. Nakisimpatya si Jiwook sa kanya, ngunit hindi niya sinabi ang tungkol sa nangyari sa pagitan niya at ng ina ni Hayaong noon. Sa daan pa uwi, gusto ni Jiwook na malaman kung sino ang nagturo kay Hayaong na manigarilyo na naalala niya sa buong buhay niya. Sinabi ni Hayaong na hindi lang maganda ang kanyang memorya. Madali siyang makalimutan ang lahat. Upang hindi niya makalimutan ang magandang alaala ngayon, hinawakan niya ang kamay ni Jiwook. Hiniling niya na bumalik sila sa lugar na ito bago niya ito malimutan. Sa daan pa uwi, nakita nila ang isang pamilyar na pulis. Pinaalalahanan niya si Hayaong na suriin ng mabuti ang mga sulat at mensahe na ipinadala sa kanya. Agad na sinuri ni Hayaong ang kanyang telepono at nakita ang isang mensahe na nagsasabing nakalabas na ang ama ni Jaehyun sa kulungan. Sa takot na mapanganib si Jaehyun, agad siyang tumakbo pa uwi. Nang makarating sila sa pinto ng bahay, narinig nila ang sigaw ni Jaehyun. Sumugod si Jiwook at itinumba ang nakaitim na lalaki na nakayakap kay Jaehyun. Agad na niyakap ni Hayaong si Jaehyun, ngunit itinaas ng nakaitim na lalaki ang kanyang ulo. Nagulat silang dalawa nang malaman na ang kalaban ay isang pamilyar na tao. Nalaman na ang direktor, dahil sa pag-ibig na hindi niya makuha, ay pumunta sa isang bar upang uminom. Nang malaman ito ni Hayaong, tumakbo siya. Nagreklamo ang bartender. Isang bartender sa loob ng 20 taon. Ito ang unang beses na nakita niyang nalasing ang isang tao, sa amoy pa lang ng alak. Alam ni Hayaong ang mga alalahanin ng direktor. Upang malutas ang problema, kailangan niyang hanapin ang taong lumikha nito. Agad siyang sumakay ng taxi. Hiniling niya sa driver na dalhin ang direktor sa harap ng bahay ni Jaehyun. Dahil sa mensahe mula sa kanyang ama na mamamatay tao, si Jaehyun ay nababalisa. Mas lalo siyang natakot nang may nakitang nakaitim na tao sa pinto. Sa sandaling ito, nagising ang direktor at napagtanto niyang nasa harap siya ng bahay ni Jaehyun. Agad siyang tumawag kay Hajun. Sinabihan niya ang kabilang panig na pumunta at sunduin siya. Nagkataon na nang dinampot niya ang telepono. Ang telepono ni Jaehyun ay nakatanggap din ng tawag mula sa kanyang ama. Dahil sa takot, nabagsak ni Jaehyun ang telepono sa sahig. Naniniwala siyang ang nakaitim na lalaki sa pinto ay ang kanyang ama. Matapang niyang kinuha ang payong at sumugod palabas para harapin ang kanyang ama. Narinig ng direktor ang pagbukas ng pinto. Agad siyang nagtago sa harap ng kotse. Minura ni Jaehyun ang kanyang ama na mas masahol pa sa hayop. Inakala ng direktor na siya ang minura ni Jaehyun. Lumabas siya at sinabing sobra na ang sinasabi ni Jaehyun. Sa puntong ito, malinaw na nakita ni Jaehyun na ang nakaitim na lalaki ay ang direktor. Agad niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Tinanong niya kung maayos lang ang direktor kamakailan. Noong araw na iyon, umalis ang direktor
direktor dahil sa galit dahil sa pagiging anak sa labas ni Ji-woo. Palagi siyang nag-aalala. Naramdaman ng direktor ang pagmamahal ni Jae-hyun para sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili na yakapin siya. Nagulat si Jae-hyun sa biglaang yakap, kaya hindi niya napigilan ang sarili na sumigaw. Sa sandaling ito, tumakbo ang dalawang hayaw. Akala nila ay nasaktan si Jae-hyun. Itinumba niya ang kalaban. Nang makita niyang ang nasa lupa ay ang direktor. Sina Hayaw at Ji-woo ay natigilan. Hindi nila maintindihan ang sitwasyon. Nagtapat ang direktor. Siya ang nagpadala ng masasamang komento kay Jae-hyun. At pinarusahan siya ni Jae-hyun na magtrabaho sa isang welfare institute para sa community service. Ngunit sa hindi niya nalalaman, lihim niyang minahal si Jae-hyun. Taos pusong sinabi ni Jae-hyun na gusto rin niya ang direktor. Nang makita niyang inamin ni Jae-hyun na gusto niya ang direktor, nais ni Hayaw na maging matatag si Jae-hyun. Hinawakan niya ang yakap ni Jae-hyun. Si Ji-woo ay talagang hinawakan ang direktor. Ngunit ang dalawang tao na kakagaling lang sa pag-aaway ay nakadama ng matinding hiya sa silid. Hindi matanggap ni Hayaw na gusto ni Jae-hyun ang taong sumulat ng masamang komento. Sa trabaho, walang awa niyang pinagtrabaho si Ji-woo. Pinilit niyang pumili si Jae-hyun. Siya ba o ang direktor? Walang pag-aalin lang ang pinili ni Jae-hyun si Hayaw. Sinabi niya ang kanyang totoong damdamin. Gusto lang niya ang direktor. Ngunit hindi niya inisip na magsasama sila. Ang isang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat sa kaligayahan. Niyakap ni Hayaw si Jae-hyun para aliwin siya. Ang kanyang kapatid ay karapat-dapat sa sinumang lalaki sa mundo. Maliban sa immoral na direktor. Nang bumaba siya sa ibaba, naalala niya ang pulis na nagsabi sa kanya na suriin ang kanyang mail. Kaya, binuksan niya ang mailbox. Sa katunayan, nakita niya ang isang sulat na ipinadala mula sa prosecutor's office. Nakasaad sa liham na ang ama ni Jae-hyun na si Nam Chang-in ay pinalaya na sa bilangguan. Ang pamilyar na pangalan ay nagpaalala kay Hayaw sa nangyari 0 taon na ang nakalipas. Sa araw na iyon, nakita niya ang maraming tao na nakapalibot sa pintuan ng kanilang bahay. Ang katawan ng kanyang ama ay binuhat ng mga pulis. Ang mamamatay tao na si Nam Chang-in ay agad na nahuli pagkatapos. Malinaw na naalala ni Hayaw ang mukha niya na walang bahid ng pagsisisi. Mukha pa rin siyang mabangis. Nagtapos ang alaala. Nag-aalala si Hayaw sa magiging reaksyon ni Jae-hyun kapag nalaman niyang pinalaya na si Nam Chang-in. Ngunit hindi niya inaasahan na si Nam Chang-in ay nakatayo sa kalsada at lihim na nagmamasid sa kanya. Kinabukasan, si Hayaw ay galit pa rin. Ang inihanda niyang almusal para sa direktor ay biskwit lang. Habang kumakain, tinanong ng direktor si Jae-hyun kung nakahanap na siya ng bahay. Huli na para pigilan ni Jae-hyun. Dito lang nalaman ni Hayaw na gusto ni Jae-hyun na lumipat. Nakita niya ang awkward na kapaligiran. Agad na tumulong ang direktor na magpaliwanag. Naramdaman ni Jae-hyun na hindi komportable na manirahan kasama ang bagong kasal na mag-asawa. Gayunpaman, madaling malutas ang sitwasyong ito. Pagkatapos umalis ni Ji-wook sa bansa, hindi na kailangang lumipat pa ni Jae-hyun. Aalis ka ba sa bansa? Hindi mo ba sinabi sa kanya? Nalaman ng direktor na nakagawa siya ng pagkakamali. Ngunit ang sitwasyon ay hindi na maibalik. Galit na pinalayas ni Hayaw ang dalawang tao na gustong umalis sa kanya mula sa bahay. Gustong sumakay ng direktor ng taxi sa pinto at umalis. Hinadlangan siya ni Hayaw. Ito ang taxi na kailangan niyang sakyan. Sinabihan niya ang direktor na maghanap ng ibang sasakyan. Walang pera ang direktor at lowbat ang kanyang telepono. Napilitan siyang humingi ng pera kay Hayaw. Binigyan ni Hayaw ang direktor ng isang bangnote. Iniling niyang lumayo ang direktor kay Jae-hyun. Para kay Jae-hyun, siya ang pamilya niya. Tinanong ng direktor si Hayaw. Sigurado ba siya na kahit anong mangyari, mananatili siya sa tabi ni Jae-hyun? Sumagot si Hayaw na hindi siya sigurado. Ngunit sigurado siya na sisirain niya ang pamilya na sumira sa kanyang pamilya at karera. Nagulat ang direktor at umatras. Hinayaan siyang umalis ni Hayaw. Biglang nakatanggap si Jae-hyun na pinalaya sa bahay ng tawag mula sa team leader. Wala silang magawa kaya nagpunta sila sa pag-horseback riding. Pinamunuan ng team leader ang kabayo para kay Jae-hyun na baguhan sa horseback riding. Tiningnan ni Jae-hyun ang team leader. Naalala niya noong bata pa siya na nagbibisikleta. Ang ibang mga bata ay may mga ama sa kanilang tabi. Siya lang ang nahulog at bumangon mag-isa. Sa sandaling ito, pinrotektahan siya ng team leader. Tinulungan siya na maramdaman ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang ama sa kanyang tabi. Naintindihan ng team leader na nahaharap siya sa isang mahirap na pagpili umalis sa bansa o manatili. Ginamit niya ang kanyang karanasan upang sabihin sa kanya ang pagsunod sa mga kagustuhan ng matatanda at paglabag sa sariling puso. Sa huli, magsisisi ka lang. Kailangan mong kontrolin ang iyong buhay. Hawakan ang iyong kapalaran sa iyong mga kamay. Naging inspirasyon si Ji-woo. Nagpa siya si Ben na manatili at harapin ang lahat ng buong tapang. Upang suyuin si Hayaw at mawala ang kanyang galit, bumili siya ng paboritong bulaklak ni Hayaw. Ngunit, sa labas ng inaasahan, ang reaksyon ni Hayaw ay napakalma. Tila tinanggap na niya ang katotohanan na aalis siya. Nalungkot si Ji-woo dahil hindi nagalit o pinigilan siya ni Hayaw. Sinabi ni Hayaw na mayroong di mabilang na mga bata na ipinaampon na nakasama niya sa bahay. Ngunit sa huli, ang nanatili lamang ay sina Hisong at Jaeon. Sanay na siya sa pakiramdam ng pagiging pamilya at unti-unting lumalayo. Kung sa huli ay aalis si Ji-woo, hindi niya ito pipigilan. Pagkatapos sabihin ni Hayaw iyon, biglang naputol ang kuryente. Nagdilim ang buong bahay at umalis si Ji-woo sa dilim na may sakit sa puso. Ang mga luha na pilit na pinipigilan ni Hayaw ay hindi na makontrol. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kanyang kamay.
Walang nakakaalam na pagkatapos noon, bumalik ang ilaw at muling lumitaw si Ji-woo sa harap niya. Napansin ni Ji-woo na sinasabi ni Hae-yang ang kabaligtaran ng kanyang nararamdaman. Malakas na ipinahayag ni Ben ang kanyang pag-ibig kay Hae-yang. Pagkatapos magsalita, kusang loob niyang hinalikan ito. Hindi na napigilan ng dalawa ang sarili at nagyakapan mula sa sala hanggang sa kwarto. Ginamit nila ang matinding init upang ipahayag ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kasabay nito, dumating si Ji-won sa kumpanya sa ilalim ng dahilan ng pagkolekta ng mga dokumento upang hanapin ang direktor. Upang mapasaya siya, nag-perform ang direktor ng isang eksena na lumitaw sa nobela na kanyang isinulat. Hindi na maipaliwanag ang saya ni Ji-won. Agad na nagtama ang kanilang mga mata at hindi nila maitago ang kanilang damdamin. Kinuha ng direktor ang lakas ng loob at hinalikan si Ji-won. Pagkatapos ng pagiging malapit, hinawakan niya ang kamay ni Ji-won at nagtour sa opisina. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang tiyakin kay Ji-won na walang tao sa opisina sa katapusan ng linggo, may narinig siyang boses. Pinila niya si Ji-won at nagtago, ngunit limitado ang espasyo. Narinig nilang malinaw ang pag-uusap ng mga taong dumating. Ang magkasintahan na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ay ang dating kasintahan na mag-asawa na. Nagdududa si Irin na hindi pa nakakalimutan ng kanyang asawa ang dati niyang pag-ibig kay Hae-yang. Paliwanag niya, noong kolehiyo, sinaktan ng mga tao ang ama ni Hae-yang. Sa kasal, nang makita niya ang may sakit na ina ni Hae-yang, nalungkot siya para kay Hae-yang. Iyon lang, nang marinig iyon ni Ji-won, tahimik niyang inalis ang kanyang kamay mula sa kamay ng direktor. In question ni dating kasintahan si Irin, ang pagbaba ng ranggo ni Hae-yang ay dahil ba sa paninira niya sa likod. Inilantad din ni Irin ang katotohanan na pinili ni Ji-won ang anak sa labas ng chairman. Nadawit si Hae-yang kaya siya nababa ng ranggo. Nang marinig iyon ng direktor, tahimik niyang binitawan ang kamay na gusto niyang patuloy na hawakan. Pagkatapos umalis ng mag-asawa, ipinaliwanag ng direktor kay Ji-won. Ngunit nagpasya si Ji-won na ituring ang magandang bagay ngayon bilang ang katapusan nilang dalawa. Hindi niya ito pakikipag-date. Hindi ito problema ng direktor kundi ang sarili niyang dahilan. Kinabukasan, nagising din ang mag-asawang Hae-yang sa kama. Gusto ni Ji-won na makabalik sa kanyang kwarto nang hindi napapansin ni Hae-yang. Ngunit nahuli siya ni Giyon upang itago ang kanyang kahihiyan. Tumakbo siya palabas upang bumili ng agahan at si Hae-yang ay ngumiti ng maliwanag at nasa napakagandang mood. Maingat niyang ginamit ang klorera upang palamutihan ang silid ni Ji-won. Ngunit hindi niya sinasadyang nakita ang litrato ni Ji-won at ng kanyang ina. Masayang bumalik si Ji-won. Ngunit hindi niya inaasahan na isang mabigat na pagtatanong ang naghihintay sa kanya. Nabasa ni Hae-yang ang diary ng kanyang ina na naglalaman ng mga bagay na naugnay kay Ji-won. Sa puntong ito, nalaman niya na si Ji-won ay isa rin palang inampon ng kanilang pamilya. Bukod pa rito, alam na niya ang kanyang pagkatao sa loob ng mahabang panahon. Pakiramdam ni Hae-yang ay nahulog siya sa isang nakahandang bitag. Hindi niya pinakinggan ang paliwanag ni Ji-won at nabasag si Hae-yang. Mula pagkabata, hindi lang isang beses na nagprotesta siya, umaasang ang tingin ng kanyang mga magulang ay nakatuon lamang sa kanya. Ngunit hindi pinansin ng kanyang ina ang kanyang pagtutol at patuloy na nag-ampon ng maraming bata. Kahit na ang kanyang ama ay nawala dahil sa kanyang ina, hindi pa rin nagsisi ang kanyang ina at nag-ampon pa siya ng isa pa na si Ji-won. Galit na umalis si Hae-yang at sinundan siya ni Ji-won at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niya kanina. Itinaboy ni Hae-won ang kamay niya at tumangging sumagot. Noong taon na iyon, ipinaampon ng lola ni Ji-won si Ji-won sa ina ni Hae-yang. Alam ng ina ni Hae-yang ang pag-aalala ng kanyang anak na babae, kaya hiniling niya kay Ji-won na panatilihing lihim ang tungkol sa pag-aampon kay Hae-yang. Kaya naman tinago ito ni Ji-won kay Hae-yang sa loob ng mahabang panahon. Nais niyang ipaliwanag ng malinaw, ngunit si Hae-yang ay galit at ayaw makinig sa kanyang sinasabi. Nang makauwi si Ji-won, tinanong niya si Ji-won, alam ba niya ang dahilan ng pagkamatay ng ama ni Hae-yang. Nagulat si Ji-won, malinaw na mayroon din siyang itinagong sikreto, ngunit nagsinungaling siya na wala siyang alam. 6 na taon na ang nakalipas, humingi ng tawad ang ina ni Hae-won kay Ji-won na hindi dapat siya magalit sa kanya dahil sa pagkamatay ng ama ni Hae-won. Dahil siya rin ay biktima, lumalabas na ang ama ni Ji-won upang hanapin ang bakas ng kanyang ina ay pumunta sa bahay ni Hae-yang upang pilitin si Ji-won. Ang ama ni Hae-yang upang protektahan si Ji-won ay pinatay sa isang nakakabiglang paraan. Labis na nahihiya si Ji-won kay Hae-yang at ang tanging magagawa niya ay ang gumamit ng walang kondisyong pagiging kasama at pangangalaga upang bumawi kay Hae-yang. Nang marinig niyang nag-aaway sina Hae-yang at Ji-wook na binabanggit ang pagkamatay ng ama ni Hae-yang, lalo siyang nahiya. Nang makabalik si Hae-yang, humingi siya ng tawad kay Hae-yang at gustong sabihin ang katotohanan, ngunit pinutol siya ni Hae-yang at iniba ang usapan. Ang pagputol sa kanya ni Hae-yang ay nagpawalang lakas ng loob kay Ji-won na magsalita. Tumulo ang kanyang luha at lihim siyang nangako sa sarili na tiyak na magiging mabuti siya kay Hae-yang kasama na ang bahagi ng ama ni Hae-yang. Kinabukasan, hindi mahanap ni Ji-wook si Hae-yang kahit saan, kaya pumunta siya sa kumpanya upang magtanong at nalaman niyang nag-apply si Hae-yang para sa bakasyon. Ang direktor ay nababagabag din dahil hindi sumasagot si Jang-un sa tawag, kaya sumunod siya sa cave upang humingi ng tulong kay Ha-jun. Sinabi ni Ha-jun sa kanya na kung ang isang taong may relasyon ay hindi sumasagot, ibig sabihin ay na-block siya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang lumabas si Ji-wook at nagtanong kung paano ito malulutas.
Parehong nagdusa ang magkapatid, tumawag ako ng higit sa 17 beses na, tumawag ako ng 29 na beses. Nagpatulong si Ji-wook sa direktor na tawagan si Hae-young bilang kanyang superior. Tutal, si Hae-young ay isang workaholic, hindi niya palalampasin ang tawag mula sa kanyang superior. At bilang isang kapatid, madali siyang makakatulong sa direktor na tawagan si Jang-un. Naging epektibo ang transaksyon at tinawagan ng direktor si Hae-young. Gaya ng inaasahan, mabilis na sinagot ni Hae-young, kinindata ni Ji-wook ang direktor at hiniling na alamin ang lokasyon ni Hae-young. Napansin ni Hae-young na may kakaiba, kaya matalino ang direktor. Nagsinungaling siya na gusto niyang malaman kung anong regalo ang ibabalik ni Hae-young sa kanya pagkatapos ng kanyang bakasyon. Nahuli si Hae-im sa bitag, sinabi niyang walang sikat na specialty dish sa lugar kung saan siya, tanging inihaw na kuhol lamang. Agad na nahulaan ni Ji-wook ang lokasyon ni Hae-young. Hindi niya pinansin ang pagpuna ng direktor sa kanyang pagbawi sa kanyang salita at agad na umalis upang hanapin si Hae-young. Mabilis na tumakbo si Ji-wook sa bahay ng ina ni Hae-young sa kanayunan. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, sinalubong na siya ni Hae-young. Kanina, nagsisindi si Hae-young ng apoy, ngunit dahil sa hirap na gawin, kailangan niyang tumakbo palabas dahil sa makapal na usok. Tinulungan siya ni Ji-wook na magsindi ng apoy at sinabi niya kay Hae-young na ang kanyang lola ay patuloy na humihiling sa ina ni Hae-young na alagaan siya, kaya pumayag ang ina ni Hae-young. Upang alisin ang buhol sa puso ni Hae-young, naglabas siya ng isang video. Sa video, nakita ang ina na may demensya na tinitingnan ang manika sa kanyang kandungan bilang si Hae-young. Hinaplos-haplos niya ito at patuloy na tinatawag ang pangalan ni Hae-young. Parehong naantig at nahihiya si Hae-young dahil palagi niyang iniisip ang tungkol sa kanyang ina. Ngunit alam niyang mahal siya ng kanyang ina at ibinalik niya ang telepono kay Ji-wook. Bagaman hindi niya nakasama ang kanyang ina sa mga taong iyon, paminsan-minsan ay umuwi siya. Nagtaka siya kung saan si Ji-wook kapag umuwi siya. Naalala ni Ji-wook, sa tuwing umuwi si Hae-young, nakakatanggap muna siya ng tawag mula sa ina. Si Hae-young ay umalis at bumalik, ngunit mayroong isang hindi inaasahang pagkakataon. Nang araw na iyon ay ang isang taong anibersaryo ng pagkamatay ng ama ni Hae-young. Hindi siya nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Bumalik siya sa bahay gaya ng karaniwan, ngunit hindi niya inaasahan na makita si Hae-young sa pintuan. Natakot siya at gustong tumakbo, ngunit tinawag siya ni Hae-young na batang lalaki at tinanong kung mayroon siyang lighter. Naalala pa rin ni Hae-young na nanghiram siya ng lighter mula sa isang batang lalaki. Hindi niya inaasahan na si Ji-wook pala iyon. Ang kapalaran ng dalawa ay napakahiwaga. Hindi niya maintindihan kung bakit nawala si Ji-wook pagkatapos ng kasal. Sinabi ni Ji-wook ng diretsahan na gusto na niya siya noon pa man. Natakot siya na hindi niya matupad ang pangako sa ina ni Hae-young at nag-alala rin siya na kung malalaman ni Hae-young ang katotohanan ay iiwan siya nito. Naawa si Hae-young sa sitwasyon ni Ji-wook dahil sa huling kahilingan ng lola niya. Kahit na-miss na niya ang kanyang ina, pinipigilan niya ang sarili na puntahan ito. At dahil sa hiling ng kanyang ina, sinubukan niyang itago ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Marahil, sa relasyong ito, si Ji-wook ang siyang pinakamaraming dinala. Hindi na sinisisi ni Hae-young si Ji-wook at hiniling niya na umuwi silang magkasama. Sa daan, tinawagan niya si Zion, ngunit walang sumagot. Nang tumawag siyang muli, ipinakita na nakapatay ang telepono. Hindi pa kailanman pinalampas ni Zion ang tawag niya, kahit na habang natutulog. Naalala niya ang tungkol sa pumatay na nakalabas na sa kulungan, at agad siyang may masamang kutob. Nang malaman ni Ji-wook ang dahilan, natakot din siya na baka nasa panganib si Zion. Agad niyang tinawagan ang direktor, at hiniling sa direktor na tingnan ang sitwasyon ni Zion. Sa sandaling iyon, sinamantala ng ama ni Zion ang kanyang kawalan ng pagbabantay at umakyat sa pader. Sinira ang salamin ng bintana sa unang palapag at sumugod sa loob ng bahay. Takot na naupo si Zion sa sahig at desperado siyang ginamit ang telepono upang hampasin ang ulo ng kanyang ama. Sinamantala niya ang sakit na naramdaman nito at tumakbo sa silid at mahigpit na isinara ang pinto. Galit na sinipa ng ama ang pinto, pinilit siyang sabihin ang kinaroroonan ng kanyang ina at nang hindi siya makinig, ginamit niyang muli ang buhay ni Hae-young upang takutin siya. Si Hae-young ang pinakamahalaga kay Zion at galit siyang tumayo at nakipaglaban sa kanyang ama, ngunit sinakal siya nito. Sa sandali ng panganib sa buhay, sa wakas ay dumating ang direktor. Itinulak ng direktor ang ama ni Zion, ngunit nasaksak siya nito sa braso gamit ang kutsilyo. Naglaban sila at gumulong sa hagdanan at nakita niyang tumayo ito at lumapit na may hawak na kutsilyo. Agad niyang hinarangan at tumigil lang pagkatapos niyang patumbahin ang tao. Tumakbo pababa si Zion at nakita ang sugat ng direktor. Masaya silang nagyakapan at inaresto ng pulisya ang ama ni Zion at dinala sa hustisya. Nang bumalik si Hae-young at kumpirmahin na ayos lang si Zion, sinisisi niya ang ama ni Zion na hindi karapat-dapat maging isang ama. Nang marinig ni Zion ang sinabi ni Hae-young, nalaman niya na matagal nang alam ni Hae-young na ang kanyang ama ang pumatay. Umiiyak siya at nagtanong kay Hae-young, alam mo na ang katotohanan, bakit mo pa rin ako pinanatili? Sumagot si Hae-young, dahil ayokong malugi. Noong taon na iyon, nang dumating si Zion upang hanapin siya, nakita niya ang matinding pagdurusa ni Zion. Ang pagkadismaya na iyon ay parang humihingi ng tulong.
Sa panahong iyon, nagpasya siya, kahit na hindi niya nailigtas ang kanyang ama, marahil ay maililigtas niya si Zion. Maaari siyang magalit sa pamilya ni Zion anumang oras, ngunit kung gusto niyang iligtas si Zion, mayroon lamang isang pagkakataon si Hayaw. Nang marinig iyon, patuloy na humingi ng tawad si Zion kay Hayaw. Ang magkapatid ay naantig sa eksena. Nagpasalamat ang direktor kay Ji-wook, buti na lang at tumawag siya, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong iligtas si Zion. Nawala ang galit niya kay Ji-wook at may kaunting init ng pagiging pamilya. Labis na naawa ang direktor sa kalagayan ni Zion. Galit siya sa kanyang sarili na hindi niya ito naprotektahan ng mas maaga at hindi inaasahan ni Zion na ang kanyang pangit na nakaraan ay nahayag. Mahal pa rin siya ng direktor at hindi niya mapigilan ang mga luha ng kaligayahan. Inayos na ni Ji-wook ang nasirang pinto. Nag-alinlangan siya kung maaari ba siyang matulog kasama si Hayaw. Hindi pa rin nawawala ang galit ni Hayaw sa nangyari, kaya inutusan niya itong matulog sa kanyang silid sa itaas. Nagpumilit si Ji-wook na manatili, natulog sa sofa upang protektahan si Hayaw. Habang siya ay mahimbing na natutulog, biglang nakatanggap si Hayaw ng isang tawag. Pumunta siya sa sala at ginising si Ji-wook at kalmadong sinabi na pumanaw na ang kanyang ina at kailangan nilang pumunta doon kaagad. Tiningnan ni Ji-wook ang sobrang kalmadong reaksyon ni Hayaw at tinawag si Hayaw at sinabing tingnan siya. Sa puntong ito, naramdaman ni Hayaw ang walang hanggang sakit na bumalot sa kanyang puso. Niyakap niya si Ji-wook at humagulgol. Ang lahat ng mga inampon na bata ay dumalo sa libing ng ina ni Hayaw. Dati, palaging iniisip ni Hayaw na ang kanyang ina ay laging nagpapaubaya, ngunit ngayon lang niya naintindihan ang mga pinili ng kanyang ina. Sa likod ng walang pagsisising sakripisyo ng kanyang ina ay ang pagmamahal at pagtanggap ng pagmamahal na sumuporta sa kanya. Hiniling ni Ji-wook kay Hayaw na isulat ang kanyang pangalan sa listahan ng mga miyembro ng pamilya. Hindi lamang isinulat ni Hayaw ang pangalan niya, kundi idinagdag din niya ang pangalan ng lahat ng mga inampon. Nagtaka si Ji-wook kung bakit ang kanyang pagkatao ay hindi manugang kundi ang bunsong anak. Sinabi ni Hayaw na si Ji-wook ay matagal ng anak ng kanyang ina at labis siyang nagpapasalamat dahil nakasama niya ang kanyang ina sa mga nakaraang taon. Niyakap ni Ji-wook si Hayaw at sinigurado na wala na siyang itatago sa kanya pagkatapos nito. Inilagay ni Hayaw ang lapida ng kanyang ama sa tabi. Sumumpa si Ji-wook sa harap ng lapida ng ina ni Hayaw. Simula ngayon, palagi siyang mananatili sa tabi ni Hayaw at hindi niya siya bibitawan. Sa daan pa uwi, hinawakan ni Ji-wook ang kamay ni Hayaw at sinabing sumumpa siya sa harap ng kanyang ina na hindi niya bibitawan ang kanyang kamay. Nanatili siyang nasa tabi niya, ngunit nang marinig ito ni Hayaw, inalis niya ang kanyang kamay mula kay Ji-wook. Naalala niya na pinigilan ni Ji-wook ang kanyang sarili na hanapin ang kanyang ina dahil sa huling kahilingan ng kanyang lola. Inalis ni Hayaw ang singsing mula sa kamay ni Ji-wook. Sana ay hindi na niya protektahan ang sinuman pagkatapos nito at hindi na niya kailangang sumunod sa anumang pangako. Mabuhay ka lang para sa iyong sarili. Ayokong maging ang iyong buhay at ang dahilan ng iyong pag-iral. Sobrang bigat, umuwi si Hayaw na nasasaktan at humahagulgol. Ngunit kahit na ayaw niya, hindi niya nais na mawala ang sarili ni Ji-wook dahil sa pagprotekta sa kanya. Pilit na pinigilan ni Ji-wook ang kanyang mga luha habang nag-aayos ng kanyang mga bagahe upang umalis sa bahay ni Hayaw. Nagmamahalan sila, ngunit para sa kabutihan ng isa't-isa, tiniis nila ang sakit ng puso. Desperadong pinili nilang maghiwalay. Ipinasa ng direktor ang balita kay Hayaw na pupunta sa ibang bansa si Ji-wook. Hiniling niyang sumama si Hayaw sa kanya, ngunit tumanggi si Hayaw. Kung makikita niya si Ji-wook, hindi niya mapipigilan ang sarili na pigilan siya. Kung gayon, ang mahirap na desisyon na ginawa ay magiging walang kabuluhan. Sumama ang direktor at si Senior Manager Jang sa paliparan upang ihatid si Ji-wook. Humiling si Ji-wook kay Senior Manager Jang na ihatid ang isang mensahe. Nang harapin niya ang kanyang biological father na si Chairman, nagpasalamat siya sa kanya sa pag-aayos ng kanyang paglipat sa ibang bansa. Naglakad si Ji-wook papunta sa boarding gate at si Chairman ay hindi na makapaghintay at tumakbo upang magtanong, nag-iwan ba si Ji-wook ng mensahe para sa akin? Nagsinungaling si Senior Manager Jang at sinabi ni Ji-wook na sa nalalabi niyang buhay, subukan niyang maging isang mabuting tao. Nang malaman ni Hayaw na sumakay na si Ji-wook sa eroplano, kinuha niya ang liham na isinulat ni Ji-wook para sa kanya noong natapos ang kasal. Naalala niya ang bawat eksena mula noong una silang nagkita, nagkakilala at nagmamahalan. Kahit na ayaw niya, ang lahat ng kanyang mga pinili ay upang si Ji-wook ay maging masaya. Taos puso siyang nagbigay ng kanyang pagpapala kay Ji-wook. Mula ngayon, hindi na niya kailangang magdala ng buhay ng sinuman, mabuhay na lamang siya ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Pagkatapos ng 6 na buwan, salamat sa pagsisikap ng direktor, ang Kakunbi Education ay naging nangunguna sa industriya. Ayon sa kasunduan, papayagan siya ng kanyang ama na malayang umibig. Agad na sumang-ayon ang chairman at inutusan siyang mag-book ng restaurant. Sa tanghali, ang kanilang pamilya na may 3 miyembro ay nagdiriwang. Masayang pumunta ang direktor sa restaurant na pinagkasunduan. Hindi niya inaasahan na pagkabukas ng pinto, hindi niya nakita ang kanyang mga magulang kundi isang batang babae. Lumabas na hindi gusto ng chairman na ang magiging manugang niya ay isang manunulat. Kaya bilihim siyang nag-ayos ng isang blind date at nang malaman ng direktor ang katotohanan, halos
Halos matawa siya sa galit. Mabuti na lang at ang kabilang partido ay pinilit din ng kanyang mga magulang na pumunta. Pagkatapos nilang magpaliwanag, umalis agad silang dalawa. Sa kasamaang palad, paglabas pa lang nila sa pribadong silid, nakita sila ni John. Si John ay inimbitahan na magsalita sa universidad at nakipagkita sa tagaplano dito upang talakayin ang mga detalye ng kooperasyon. Nakita niyang kasama ng direktor ang isang babae at ang babae ay nagsabi pa ng salitang blind date. Nagalit ng gusto si John at nagplano siyang sumugod upang makipag-away sa direktor. Ngunit hindi niya inaasahan na madulas siya at muntik ng mahulog. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang tagahanga at iniligtas siya. Nang makita niya na ang kanyang kasintahan ay binuhat ng ibang lalaki sa paraang Princess Carrie, nagdilim ang mukha ng direktor sa galit. Dumating si John sa universidad sa tamang oras at ito ang kanyang unang pagkakataon na sumali sa ganitong uri ng aktibidad. Kinakabahan at hindi mapakali siya hanggang sa nakita niya ang direktor na nakaupo sa ilalim ng entablado na may hawak na heart sign upang suportahan siya. Nangyari iyon, binitawan niya ang lahat ng kanyang kawalan ng kapanatagan at natapos ang kanyang talumpati ng mahusay. Nang matapos ang trabaho, nagbiyahe sila at dahil sa tamang tao, pareho silang masayang nakangiti. Kinuha ng direktor ang singsing na inihanda niya noon pa man at nagpropose kay John. Agad na sumang-ayon si John, handa niyang hawakan ang kamay ng direktor at magpatuloy hanggang sa walang hanggan. Kung ikukumpara sa masayang John, si Heian ay nasa isang malungkot na sitwasyon. 3 buwan na ang nakalipas, ang dating kasintahan ay nakatanggap ng espesyal na gantimpala para sa kanyang mahusay na trabaho. Si Heian ay nag-iisip na ang kanyang kakayahan ay mas mahusay kaysa sa kanyang dating kasintahan, ngunit ang kanyang trato ay palaging mas masahol kaysa sa kanya. Sa isang sandali ng galit, pinili niyang bumuo ng kanyang sariling mundo at si Hazun naman ay ayaw nang maging sekretarya ng direktor. Gusto lamang niyang magsulat ng programming, kaya pareho silang nagkasundo at nagtulungan upang magtatag ng isang organisasyon sa edukasyon. Ang ideal ay napakaganda, ngunit ang katotohanan ay malupit. Pagkatapos ng ilang buwan, hindi pa rin makahanap ang kumpanya ng mga mamumuhunan. Upang malampasan ang paghihirap, nagkaroon si Heian ng ideya na ibenta ang lumang bahay. Pumunta siya sa kanyang bayan upang makipagkita sa mamimili at nakita niya si Jiwoo na matagal na niyang hindi nakikita, ngunit ang nakakalungkot sa kanya ay may nakaupong babae sa tabi ni Jiwoo at pareho silang masayang nag-uusap at nagtatawanan na tila napakalapit nilang relasyon. Lihim na umalis si Heian at bumalik lang nang umalis si Jiwoo. Sinabi ng broker sa kanya, ang babaeng iyon ay ang gustong bumili ng bahay. Ngunit sinabi ni Jiwoo, ang bahay na ito ay hindi ko ibebenta. Dahil sa kawalan ng pag-asa, nagpa siya si Heian at Hazul na makipagkita sa direktor. Ang direktor, upang palakasin ang kumpanya, ay aktibong naghahanap ng mga target na pamumuhunan. Tumayo silang dalawa sa pinto at nanumpa na makakakuha sila ng pera mula sa direktor. Ngunit nang makita nila ang direktor, nagbago ang kanilang saloobin at pareho silang nagpakita ng cute na heart sign sa direktor. Hiniling nila sa direktor na mamuhunan sa kanilang kumpanya. Tinukso ng direktor ang dalawa bilang mga traidor, ngunit dahil sa paggalang kay Zaun, nagpa siya pa rin siyang mamuhunan at umalis sa kumpanya. Hindi sinasadyang narinig ni Heian ang pag-uusap ng kanyang dating kasamahan. Si Jiwoo ay balisa dahil sa kasal. Akala niya ay pakakasalan ni Jiwoo ang ibang tao, kaya malungkot siyang tumakbo sa convenience store kung saan siya nagtatrabaho noon. Naalala niya ang bawat magandang alaala na iniwan nilang dalawa doon. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw si Jiwoo. Tinago ni Heian ang kanyang kalungkutan at labag sa loob niyang binati si Jiwoo ng kaligayahan. Lumapit si Jiwoo at ininom ang lahat ng alak sa kamay ni Heian. Sinabi niya kay Heian na ang babaeng kasama niya ay ang kanyang kapatid sa ina. Sa panahong naghiwalay silang dalawa, kahit na sa magandang kama siya natulog. Matapos sabihin ito, natulog si Jiwoo sa kandungan ni Heian. Sinamahan ni Heian si Jiwoo pa uwi at pinahiga siya sa kanyang kama. Nagising siya sa umaga at masayang natawa, ngunit pagkatapos ay napansin niya na wala na si Jiwoo sa kama. Hinanap siya ni Heian kung saan-saan, ngunit hindi niya siya makita. Nagpanik si Heian, natatakot na baka mawala na naman si Jiwoo. Sa sandaling ito, bumalik si Jiwoo na may dalang agahan. Nagbukas ng mga braso si Heian upang salubungin siya pa uwi. Inihayag nila ang kanilang pag-ibig sa isa-ki-isa. Naghalikan at nagpa siya na magsimula ng isang pag-ibig na hindi nagbibilang ng kita o pagkawala. Natapos ang pelikula, okay, hanggang dito na lang para sa ngayon. Pindutin ang like, mag-iwan ng komento, at i-follow ang aming channel sa review ng pelikula. Paalam sa inyo.